Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 451, Kabanata 451, kahit na ito ay isang Diyos, dapat itong sumuko. Sa isang iglap. Muling natahimik ang buong audience. Unang suntok. Ang tatlong Divine Guards ng Divine Martial Sect ay pinasabog. Pangalawang suntok. Tatlong pinahusay na sundalo mula sa Black Hawk Squad ang nasira. Sa dalawang suntok lang, 5 tao ang namatay. Nakakatakot at nakakakilabot ang gayong kapangyarihang panlaban. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, naging wild ang buong audience. Mabuti, magaling. Dude, ang galing. Kanina lang ibinaba ng mga bastos na yan ang dalawa nating helicopter, ngayon nawalan sila ng 5 lalaki. Tingnan natin kung maglakas loob silang maging mayabang. Umakyat ang tagay mula sa mga taong nakasakay sa mga helicopter, lahat sila ay nag-pump up. Excited ding winuwagayway ni Nathaniel Lloyd ang kanyang mga kamao. Tungkol naman sa mga tao sa deck ng cargo ship, lahat sila ay nanginginig sa takot at namutla. Napuno ng paghanga ang tingin ni Emma Cobb habang nakatingin kay Manuel Bennett. Paanong posible iyon? Paanong posible iyon? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Tax ang mga patay niyang subordinate. Kinaikit din ni Sinclair Yoshimitsu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, "Bata, ang lakas mo talagang nakakabilib. Ito ay nagkakahalaga ng aking personal na atensyon." Ngumisi si Manuel Bennett at sinabing, "Paano kung gumawa ka ng personal na hakbang? Kaya pa kitang patayin. Naghahanap ng kamatayan." Galit na umungal si Sinclair Yoshimitsu, hawak ang kanyang mahabang espada, at sinugod si Manuel Bennett. Sa pagpunta sa Manuel Bennett, sinimulan ni Sinclair Yoshimitsu na pakilyusan ang kanyang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan nang walang tigil. Ang kanyang balbas at buhok ay lumipad, ang kanyang balabal ay kumikislap, at isang nagliliyab na itim lilang liwanag ang bumungad sa kanya, tulad ng pagbaba ng isang demonyong soberanya. Noon lang naramdaman ni Manuel Bennett na ang pagtatanim ng matandang ito ay hindi malayo sa huling yugto ng Martial Saint Realm. Gayunpaman, walang takot pa rin si Manuel Bennett habang siya ay humakbang pasulong at dumiretso sa laban. Sa isang iglap, nagsara na ang distansya ng dalawa. Divine Martial 1 Cutting. Gale. Galit na umungal si Sinclair Yoshimitsu at inihampas ang kanyang espada kay Manuel Bennett. Sa Socorro Country, ang isang espada ay isang kutsilyo, at ang isang kutsilyo ay isang espada. Hindi ito tulad sa East Nation na malinaw na nakikilala ang mga espada at kutsilyo. Whoosh! Sa pag-indayog ng kanyang espada, ang makinang naliwanag at nagkulong na espadang chi ay naging isang bugzo ng hangin, na tinatangay ang lahat sa paligid nito. Ang malalaking alon sa karagatan ay itinaas din sa langit, isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Nakita ni Manuel Bennett ang espada ni Sinclair Yoshimitsu na paparating. Pinakilos din niya ang totoong chi sa loob ng kanyang katawan, pinaikot ang isang kamao, at binomba ito. Sa isang iglap. Bang! Fist met sword, ang momentum na nanginginig sa langit. Kumalat ang totoong chi, at binaril ng sword chi. Ang mga hanay ng higanteng alon na tumataas sa dagat ay sumabog at naging hindi mabilang na mga patak ng ulan, na bumabagsak mula sa langit. Sa paghaharap na ito, sina Manuel Bennett at Sinclair Yoshimitsu ay parehong napaatras. Gayunpaman, si Manuel Bennett ay umatras lamang ng 7 o 8 metro bago pinatatag ang kanyang katawan. Para naman kay Sinclair Yoshimitsu, napaatras siya ng mahigit 12 metro bago siya tuluyang nakatatag. Gulat na tinitigan niya si Manuel Bennett, napabulalas, "Paano posible na masupol ng iyong lakas ang akin?" Ang mga disipulo ng Divine Martial Sect ay natulala din. Sa kanilang mga puso, si Sinclair Yoshimitsu ay parang isang Diyos. Ngunit sa hindi inaasahan, ang Diyos sa kanilang mga puso ay pinigilan ng isang batang mula sa East Nation. Hindi nila matanggap. Ngumisi si Manuel Bennett at sinabing, "Matanda, bakit hindi kita mapigilan? Ano ka sa tingin mo? Divine Martial Sect, sa tingin mo ba ay Diyos ka? Kahit na ikaw ay isang Diyos, kailangan mong yumukod sa aking paanan." Arrogant to the extreme, pumatay.
Sumigaw si Sinclair Yoshimitsu at, hawak ang kanyang mahabang espada, muling sinugod si Manuel Bennett. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpigil si Sinclair Yoshimitsu at sinimulang pakilyusan ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan ng baliw. Lumaban ka. Nagpakawala rin ng dagandong si Manuel Bennett, nagmamadaling pumunta sa Shawn Wales. Habang sumusugod siya patungo sa Shawn Wales, patuloy na pinakilos ni Manuel Bennett ang true chi sa loob ng kanyang katawan, walang pinipigilan. Sa isang kisap mata, muling sarado ang distansya sa pagitan ng Manuel Bennett at Shawn Wales. Biglang ulan. Pinitik ni Shawn Wales ang kanyang palso, at isang malakas na hampas ang tumusok kay Manuel Bennett. Whoosh! Isang espada na nakatulak, napakatalam, at ang nakakatusok na tunog ng pagsabog ay umalangaw sa kalangitan sa gabi. Ang umaalo na sword chi ay naging libu-libong itim lilang mahabang espada, lahat ay sumasabog patungo kay Manuel Bennett. Nang malapit nang dumating ang espada ni Shawn Wales, pinaikot din ni Manuel Bennett ang kanyang kamao, galit na pumutok. Emperor Dragon Feast. Umuungol. Isang suntok ang sumabog, ang Dragon Chant ay tumunog muli, umaalingaw sa buong langit at lupang ito, na kumalat ng ilang milya. Isang gininto ang higanteng kamao na pinagsama sa isang gintong anino ng dragon ang bumaril. Dumagundong. Sabay-sabay na tunog ng impact at pagsabog ang nakakabasag ng lupa. Sumabog ang true chi, at umungol ang ihip ng hangin. Hindi na kayanan ng steel deck ang impact, pumuputok sa bawat pulgada, kumakalat sa lahat ng direksyon. Naisip ni Shawn Wales na kung gagawin niya ang lahat, magagawa niyang sugpuin si Manuel Bennett. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-aaway, natuklasan niya na hindi niya ito kayang pigilan. Napanatili ng dalawa ang kanilang fighting stance nang wala pang ilang segundo. Arg! Si Shawn Wales ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw, at pareho silang natamba ng kanilang mga espada. Sa pagkakataong ito, lumipad siya ng mahigit 20 metro palayo bago halos hindi na-stabilize ang kanyang katawan. Bagamat matatag ang kanyang katawan, naramdaman niyang umiikot ang kanyang aura sa loob niya, at lumundag ang kanyang lalamunan, halos samuka ng dugo. Lider ng sekta, Mr. Wales. Ang mga disipulo ng Divine Martial Sect at iba pa ay sumigaw sa gulat. Hindi sila makapaniwala na si Shawn Wales, na hindi mapigilan kanina lang, ay naduraj muli ng batang ito ng East Nation. Ang batang ito ba ang tunay na Diyos? Ayos lang ako. Itinaas ni Shawn Wales ang kanyang kamay at sinabi sa nanginginig na boses. Sa sobrang daming nanunood ngayon, natural na ayaw niyang malaman ng mga ito na mas mababa siya kay Manuel Bennett. Si Shawn Wales ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Manuel Bennett, marahas na nagsasabi, "Ikaw ay sampay na bata, pinilit mo ang aking kamay. Gagamitin ko ang aking buong lakas at pira-piraso ka." Ngumisi si Manuel Bennett, "Old fella, stop bluffing. If you have the ability, just come and kill me. You brat." Nagpakawala ng dagandong si Shawn Wales, kinuyam ang kanyang mahabang espada gamit ang dalawang kamay at galit na sinisingil si Manuel Bennett. Kailangang patayin ang batang ito. Saka lamang niya may paghihiganti ang kanyang puot. Saka lang niya mapapawi ang kanyang kahihiyan. Halika, lumaban ka. Si Manuel Bennett ay umungal din at sumakay sa labanan. Sa isang iglap, sina Shawn Wales at Manuel Bennett ang distansya sa ikatlong pagkakataon. Thundershock. Mahigpit na hinawakan ni Shawn Wales ang mahabang espada gamit ang dalawang kamay at buong lakas niyang ibinaba ito. Mag-swipe. Isang espada ang tumakas na parang kulog, lubhang marahas. Ang steel deck ay tila keso, na pilit na binubuksan, na may mga bitek na patuloy na kumakalat patungo kay Manuel Bennett. Umalis ka. Sigaw ni Manuel Bennett, pinasabog ang ikatlong suntok laban kay Shawn Wales. Boom! Sa pangatlong pagkakataon, nagsalpukan ang mga kamao at espada, yumanig sa lupa at lumikha ng nakakabinging mga tunog ng impact na nagpasindak sa lahat ng naruroon. Aha! Hindi pa rin nakayanan ni Shawn Wales ang suntok ni Manuel Bennett at nagpakawala ng masakit na sigaw, lumilipad na parang sandbag.
Sa pagkakataong ito, lumipad siya ng mahigit 30 metro palayo bago siya natisod para patatagin ang sarili. Gurgle. Ngunit habang siya ay nagpapakatatag, ang kanyang bibig ay bamuka, at siya ay direktang dumura ng isang bibig ng dugo. Ang suntok ni Manuel Bennett ay hindi lamang nagpatambo sa kanya kundi nag-iwan din sa kanya ng internal injuries. Siyempre, kung isa itong martial artist sa ibaba ng martial saint realm, malamang na mapatay sila sa suntok ni Manuel Bennett. Pagkatapos ng lahat, si Shawn Wells ay isang mid-stage na eksperto sa martial saint, at isang hakbang na lang ang layo niya sa late stage, para makayanan niya ang suntok ni Manuel Bennett. Kabanata 452, Kabanata 452, Parehong pagbagsak. Tumingin si Manuel Bennett kay Sinclair Yoshimitsu ng may interes at sinabing, "Matanda, mukhang may lakas ka, para makaligtas sa 3 suntok ko nang hindi namamatay." Ang mga salitang ito ay nagparamdam kay Sinclair Yoshimitsu ng labis na pagkairita. Nilunok ang kanyang lalamunan at nagsasalita sa boses na puno ng dugo, galit na sinabi ni Sinclair Yoshimitsu, "Anak, papatayin kita, papatayin kita." Sa isang dagandong. Para siyang nabaliw, sumugod si Sinclair Yoshimitsu patungo kay Manuel Bennett. "Sige, bilasan mo at tulungan mo ang sect leader. Kailangan nating patayin ang batang ito." Mahigit 100 disipulo ng Divine Martial Sect ang sunod-sunod na umungol at sabay-sabay na sumugod. Pinangunahan din ni Black Hawk Squad Captain Tax ang 51 bagay na sundalo at kinasuhan din. Ang mga sundalong ito ay maaaring i-activate ang kanilang mga mekanikal na anyo o uminom ng Generation 2 Strengthening Potion, na ginawa silang mga bakal na hayop at humanoid na halimaw, nakakagulat at nakakatakot. Para naman kay Dr. Fujiwara at Dr. Oliver at sa iba pa, nagtago sila sa cabin, nanginginig sa takot. Sa sandaling ito, lumapit ang ilang helicopter sa cargo ship mula sa hindi kalayuan. "Dare you try to bully my brother Bennett with more people? Humingi ka pa ba ng permiso sa Buddha ko?" Umungol si Barden Bard at hinawakan ang dragon pattern Zen stick, direktang tumalon mula sa helicopter. Patayin. Sina Prajna Bates at Lily Teasdale ay parehong humawak ng kutsilyo ni Kuna at Tan, tumalon pababa. Sa isang iglap na pagtalon pababa, sabay silang tatlo na naglunsad ng pag-atake. Mamatay. Iniwagayway ni Barden Bard ang dragon pattern na Zen stick sa kanyang kamay, malakas itong binasag. Boom, boom, boom. Ilang disipulo ng Divine Martial Sect at ilang sundalo ng Black Hawk Team ang agad na pinasabog at napatay. Ibinaba ni Lily Teasdale ang kutsilyong Tan sa kanyang kamay, galit na nilaslas pababa. Kabog, kabog, kabog. Umakyat ang dugo sa langit, at sunod-sunod na nahulog ang mga bangkay na walang ulo sa kubyerta. Pinisil ni Prajna Bates ang kuna sa kanyang kamay na parang kidlat. She. Sunod-sunod, ang mga silhouette ay nahiwa ang kanilang mga lalamunan at nahulog sa pool ng dugo. Sa tuloy-tuloy na paglipag sa kubyerta, sina Barden Bard at Lily Teasdale, tulad ng dalawang Diyos ng pagpatay, ay sumugod patungo sa mga disipulo ng Divine Martial Sect at mga sundalo ng Black Hawk Squad. Pumunta si Prajna Bates sa gilid ni Emma Cobb at ginamit ang kuna sa kanyang kamay para putulin ang mga pusos sa kanyang mga kamay. "Salamat." Nagpasalamat si Emma Cobb. Tumango si Prajna Bates at saka tumalikod at sumama sa larangan ng digmaan. "You sons of bitches, you all wanted to play with Miss Emma, right? Now give me your leaves." Si Emma Cobb ay umungal at sumama sa larangan ng digmaan, inilabas ang kanyang galit. Sa puntong ito, si Nathaniel Lloyd at ang iba pa sa helicopter ay lumapag sa deck gamit ang rope ladder, na sumama sa labanan. Isang malaking labanan ang biglang nagsimula sa cargo ship. Ngunit napakaraming tao mula sa Divine Martial Sect at Black Hawk Squad. Kahit na sina Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay sumali sa labanan, mahirap pa rin. Lalo na ang natitirang 6 na Divine Guards ng Divine Martial Sect, dinagdagan pa nila ng pressure si Lily Teasdale at ang iba pa. Gayunpaman, hindi umatras ang lahat at nagpas siyang lumaban hanggang dulo. Sa sandaling ito, arg!
Si Sinclair Yoshimitsu ay nagpakawala ng isa pang kaawa-awang sigaw, at diretsyong natamba sa cargo ship ng suntok ni Manuel Bennett. Pinatatag niya ang kanyang katawan sa himpapawid at dumaong sa dagat, ngunit ang dugo mula sa kanyang bibig ay hindi mapigilan ang pagtulo. Tumalon din sa ere si Manuel Bennett at dumaong sa dagat. Mr. Yoshimitsu, hayaan mo akong tulungan ka. Tumalon ang mga tax mula sa barko, binuksan ang aparatong umahover sa ilalim ng kanyang mga paa, at dumaong din sa dagat. Sinulyapan ni Manuel Bennett sina Sinclair Yoshimitsu at tax, at tumawa, isang walang kwentang matandang lalaki at isang walang kwentang kalahating tao, kalahating multo, sa tingin niyo kaya akong papatayin. Malamig na sinabi ni Tax, anak, huwag kang masyadong mahiyain, hindi ako naniniwalang hindi ka namin mapapatay kahit magsanib puwersa kami. Talaga. Ngumisi si Manuel Bennett, kung gayon, subukan natin ito. Anak, pumunta ka sa impyerno. Direktang itinaas ni Tax ang magkabilang mekanikal niyang braso at nagpaputok ng dalawang kanyan patungo kay Manuel Bennett. Ang dalawang bola ng kanyan ay humajijek sa ibabaw ng dagat, dumiretso sa Manuel Bennett. Ngunit si Manuel ay sumugod ng hindi umiiwas o umaatres, tumakbo ng ligaw sa ibabaw ng dagat, mabilis na tumakbo patungo sa Sinclair Yoshimitsu at Tax. Sa sandaling nagpaputok ang dalawang kanyan. Pinahit ni Manuel ang isang kamao at inihagis ito. Boom! Biglang sumabog ang dalawang kanyan, na nagsunog sa dagat at naglabas ng makapal na usok. Naisip lang ni Tax na naputol na si Manuel. Ang tanging nakita niya ay si Manuel na nagmamadaling lumabas mula sa apoy at makapal na usok, patuloy pa rin na umaakay patungo sa kanila. Paano ito? Hindi ba talaga takot sa cannonball ang batang ito? Bulalas ni Tax sa gulat na boses. Sumimangot si Sinclair Yoshimitsu, Mr. Tax, kapag ang martial arts cultivation ng isang tao ay umabot sa sukdulan, hindi nagagana ang mga conventional firearms. Hindi na siya nag-abalang magpaliwanag pa, hila-hila ang sugatang katawan, mabilis na tumawid sa dagat, patungo kay Manuel Bennett. Sa daan patungo kay Manuel, kinuyam ni Sinclair Yoshimitsu ang kanyang mahabang espada sa magkabilang kamay, at buong lakas niyang ibinayo ang sunod-sunod na espada. Buhawi. Sinabayan pa ng dumadagandong na tunog. Whoosh! 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 Nag-transform ang sword chi sa isang serye ng mga buhawi, nagpapataas ng malalaking alon, na dumurog patungo kay Manuel Bennett. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Manuel, sunod-sunod na sinuntok, nabasag ang dumudurog na sword tornado. Mamatay ka lang para sa akin. Nakatayo sa malayo sa ibabaw ng dagat, si Tax ay umungal ng baliw, muling itinaas ang kanyang mga braso, nagpaputok ng isa pang dalawang kanyan. Dalawang machine gun din ang bumangon mula sa kanyang mga balikat, na nagpaputok ng makapal na Gran ISO ng mga bala. Kumunot ang noo ni Manuel, baka hindi naman siya banta ng lalaking ito, pero nakakainis siya. Sa makatuwid, habang sumusugod siya patungo sa Sinclair Yoshimitsu, bigla siyang nagbago ng direksyon, humarap sa mga kanyan at bala, nagmamadaling patungo sa Tax. Mr. Tax, ingat! Malinaw, hindi inaasahan ni Sinclair Yoshimitsu na magbabago ng target si Manuel at tumawag sa isang gulat na boses. Gayunpaman, bago pa man bumaba ang boses. Malapit na si Manuel kay Tax, at isang malakas na suntok ang tumama sa dibdib ni Tax. Boom! Kahit sa mekanisadong katawan ni Tax, hindi niya nakayanan ang suntok ni Manuel at diretsyong nabugbog sa pira-piraso. Kumikislap ang mga sparks ng kuryente, at ang Tax ay naging isang tumpok ng laman at scrap, lumubog sa dagat. Pagkatapos ilabas ang Tax, lumingon si Manuel kay Sinclair Yoshimitsu at malamig na sinabi, "Matanda, wala na ang nakakainis na lalaki, ngayon na ang turn mo." Napatulala si Sinclair Yoshimitsu kay Manuel, bakas ng takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong pakiramdam mula sa mga nangungunang manlalaban sa Socorro Country noon. Ngunit ngayong gabi, kaharap ang batang ito mula sa East Nation, muli niya itong naramdaman. Hindi niya maisip kung gaano kalakas ang isang batang brat. Habang si Sinclair Yoshimitsu ay tulala pa rin. Boom! Boom!
Dalawang malakas na dagandong ang nagmula sa malayong barkong pangkargamento. Parehong lumingon sina Manuel Bennett at Sinclair Yoshimitsu para tumingin. Hahaha, nakalusot din ako sa wakas. Tawa ng tawa si Barden Bard, puno ng pagmamalaki. Nakalusot din ako. Tuwang-tuwang bulalas din ni Prajna Bates. Kaya, ang kaharian ni Barden ay sa wakas ay humakbang mula sa Grandmaster Perfection hanggang sa maagang dakilang guro. Ang cultivation ni Prajna, sa kabilang banda, ay humakbang mula sa mid-stage Grandmaster hanggang sa late-stage Master. Natuwa si Manuel sa pagsasabing, Barden, Prajna, magaling. Tuwang-tuwa rin sina Barden at Prajna. Alam nila na nang hindi sinunod si Manuel at nakuha ang kanyang patnubay at tulong mula sa mga elixir, magiging imposible para sa kanilang paglilinang na umunlad ng ganoon kabilis. Haha, Barden, Prajna, magaling. Tawa rin ng tawa si Lily Teasdale na nakaramdam ng saya para sa kanilang dalawa. Kabanata 452, Kabanata 452, parehong pagbagsak. Tumingin si Manuel Bennett kay Sinclair Yoshimitsu ng may interes at sinabing, matanda, mukhang may lakas ka, para makaligtas sa 3 suntok ko nang hindi namamatay. Ang mga salitang ito ay nagparamdam kay Sinclair Yoshimitsu ng labis na pagkairita. Nilunok ang kanyang lalamunan at nagsasalita sa boses na puno ng dugo, galit na sinabi ni Sinclair Yoshimitsu, anak, papatayin kita, papatayin kita. Sa isang dagandong. Para siyang nabaliw, sumugod si Sinclair Yoshimitsu patungo kay Manuel Bennett. Sige, bilasan mo at tulungan mo ang sect leader. Kailangan nating patayin ang batang ito. Mahigit 100 disipulo ng Divine Martial Sect ang sunod-sunod na umungol at sabay-sabay na sumugod. Pinangunahan din ni Black Hawk Squad Captain Tax ang 51 bagay na sundalo at kinasuhan din. Ang mga sundalong ito ay maaaring i-activate ang kanilang mga mekanikal na anyo o uminom ng Generation 2 Strengthening Potion, na ginawa silang mga bakal na hayop at humanoid na halimaw, nakakagulat at nakakatakot. Para naman kay Dr. Fujiwara at Dr. Oliver at sa iba pa, nagtago sila sa cabin, nanginginig sa takot. Sa sandaling ito, lumapit ang ilang helicopter sa cargo ship mula sa hindi kalayuan. Dare you try to bully my brother Bennett with more people? Humingi ka pa ba ng permiso sa Buddha ko? Umungol si Barden Bard at hinawakan ang Dragon Pattern Zen Stick, direktang tumalon mula sa helicopter. Patayin! Sina Prajna Bates at Lily Teasdale ay parehong humawak ng kutsilyo ni Kuna at Tan, tumalon pababa. Sa isang iglap na pagtalon pababa, sabay silang tatlo na naglunsad ng pag-atake. Mamatay! Iniwagayway ni Barden Bard ang Dragon Pattern na Zen Stick sa kanyang kamay, malakas itong binasag. Boom, boom, boom. Ilang disipulo ng Divine Martial Sect at ilang sundalo ng Black Hawk Team ang agad na pinasabog at napatay. Ibinaba ni Lily Teasdale ang kutsilyong Tan sa kanyang kamay, galit na nilaslas pababa. Kabog, kabog, kabog. Umakyat ang dugo sa langit, at sunod-sunod na nahulog ang mga bangkay na walang ulo sa kubyerta. Pinisil ni Prajna Bates ang kuna sa kanyang kamay na parang kidlat. She. Sunod-sunod, ang mga silhouette ay nahiwa ang kanilang mga lalamunan at nahulog sa pool ng dugo. Sa tuloy-tuloy na paglipag sa kubyerta, sina Barden Bard at Lily Teasdale, tulad ng dalawang Diyos ng pagpatay, ay sumugod patungo sa mga disipulo ng Divine Martial Sect at mga sundalo ng Black Hawk Squad. Pumunta si Prajna Bates sa gilid ni Emma Cobb at ginamit ang kuna sa kanyang kamay para putulin ang mga pusos sa kanyang mga kamay. Salamat! Nagpasalamat si Emma Cobb. Tumango si Prajna Bates at saka tumalikod at sumama sa larangan ng digmaan. You sons of bitches, you all wanted to play with Miss Emma, right? Now give me your leaves. Si Emma Cobb ay umungal at sumama sa larangan ng digmaan, inilabas ang kanyang galit. Sa puntong ito, si Nathaniel Lloyd at ang iba pa sa helicopter ay lumapag sa deck gamit ang rope ladder, na sumama sa labanan. Isang malaking labanan ang biglang nagsimula sa cargo ship. Ngunit napakaraming tao mula sa Divine Martial Sect at Black Hawk Squad. Kahit na sina Lily Teasdale, Barden Bard,
at crutch na Bates ay sumali sa labanan, mahirap pa rin. Lalo na ang natitirang 6 na Divine Guards ng Divine Martial Sect, dinagdagan pa nila ng pressure si Lily Tisdale at ang iba pa. Gayunpaman, hindi umatras ang lahat at nagpas siyang lumaban hanggang dulo. Sa sandaling ito, ARG! Si Sinclair Yoshimitsu ay nagpakawala ng isa pang kaawa-awang sigaw, at diretsyong natamba sa cargo ship ng suntok ni Manuel Bennett. Pinatatag niya ang kanyang katawan sa himpapawid at dumaong sa dagat, ngunit ang dugo mula sa kanyang bibig ay hindi mapigilan ang pagtulo. Tumalon din sa ere si Manuel Bennett at dumaong sa dagat. Mr. Yoshimitsu, hayaan mo akong tulungan ka. Tumalon ang mga tax mula sa barko, binuksan ang aparatong uma-hover sa ilalim ng kanyang mga paa, at dumaong din sa dagat. Sinulyapan ni Manuel Bennett sina Sinclair Yoshimitsu at tax, at tumawa, isang walang kwentang matandang lalaki at isang walang kwentang kalahating tao, kalahating multo, sa tingin niyo kaya akong papatayin. Malamig na sinabi ni Tax, anak, huwag kang masyadong mahiyain, hindi ako naniniwalang hindi ka namin mapapatay kahit magsanib puwersa kami. Talaga. Ngumisi si Manuel Bennett, kung gayon, subukan natin ito. Anak, pumunta ka sa impyerno. Direktang itinaas ni Tax ang magkabilang mekanikal niyang braso at nagpaputok ng 2 kanyan patungo kay Manuel Bennett. Ang 2 bola ng kanyan ay humajijek sa ibabaw ng dagat, dumiretso sa Manuel Bennett. Ngunit si Manuel ay sumugod ng hindi umiiwas o umaatres, tumakbo ng ligaw sa ibabaw ng dagat, mabilis na tumakbo patungo sa Sinclair Yoshimitsu at Tax. Sa sandaling nagpaputok ang 2 kanyan. Pinahit ni Manuel ang isang kamao at inihagis ito. Boom! Biglang sumabog ang 2 kanyan, na nagsunog sa dagat at naglabas ng makapal na usok. Naisip lang ni Tax na naputol na si Manuel. Ang tanging nakita niya ay si Manuel na nagmamadaling lumabas mula sa apoy at makapal na usok, patuloy pa rin na umaakay patungo sa kanila. Paano ito? Hindi ba talaga takot sa cannonball ang batang ito? Bulalas ni Tax sa gulat na boses. Sumimangot si Sinclair Yoshimitsu, Mr. Tax, kapag ang martial arts cultivation ng isang tao ay umabot sa sukdulan, hindi nagagana ang mga conventional firearms. Hindi na siya nag-abalang magpaliwanag pa, hila-hila ang sugatang katawan, mabilis na tumawid sa dagat, patungo kay Manuel Bennett. Sa daan patungo kay Manuel, kinuyam ni Sinclair Yoshimitsu ang kanyang mahabang espada sa magkabilang kamay, at buong lakas niyang ibinayo ang sunod-sunod na espada. Buhawi. Sinabayan pa ng dumadagandong na tunog. Whoosh! 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 Nag-transform ang sword chi sa isang serye ng mga buhawi, nagpapataas ng malalaking alon, na dumurog patungo kay Manuel Bennett. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Manuel, sunod-sunod na sinuntok, nabasag ang dumudurog na sword tornado. Mamatay ka lang para sa akin. Nakatayo sa malayo sa ibabaw ng dagat, si Tax ay umungal ng baliw, muling itinaas ang kanyang mga braso, nagpaputok ng isa pang 2 kanyan. 2 machine gun din ang bumangon mula sa kanyang mga balikat, na nagpaputok ng makapal na Gran ISO ng mga bala. Kumunot ang noo ni Manuel, baka hindi naman siya banta ng lalaking ito, pero nakakainis siya. Sa makatuwid, habang sumusugod siya patungo sa Sinclair Yoshimitsu, bigla siyang nagbago ng direksyon, humarap sa mga kanyan at bala, nagmamadaling patungo sa Tax. Mr. Tax, ingat! Malinaw, hindi inaasahan ni Sinclair Yoshimitsu na magbabago ng target si Manuel at tumawag sa isang gulat na boses. Gayunpaman, bago pa man bumaba ang boses. Malapit na si Manuel kay Tax, at isang malakas na suntok ang tumama sa dibdib ni Tax. Boom! Kahit sa mekanisadong katawan ni Tax, hindi niya nakayanan ang suntok ni Manuel at diretsyong nabugbog sa pira-piraso. Kumikislap ang mga sparks ng kuryente, at ang Tax ay naging isang tumpok ng laman at scrap, lumubog sa dagat. Pagkatapos ilabas ang Tax, lumingon si Manuel kay Sinclair Yoshimitsu at malamig na sinabi, "Matanda, wala na ang nakakainis na lalaki, ngayon na ang turn mo." Napatulala si Sinclair Yoshimitsu kay Manuel, bakas ng takot ang lumitaw sa kanyang mga mata.
Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong pakiramdam mula sa mga nangungunang manlalaban sa Socorro Country noon. Ngunit ngayong gabi, kaharap ang batang ito mula sa East Nation, muli niya itong naramdaman. Hindi niya maisip kung gaano kalakas ang isang batang brat. Habang si Sinclair Yoshimitsu ay tulala pa rin. Boom! Boom! Dalawang malakas na dagandong ang nagmula sa malayong barkong pangkargamento. Parehong lumingon sina Manuel Bennett at Sinclair Yoshimitsu para tumingin. Hahaha, nakalusot din ako sa wakas. Tawa ng tawa si Barden Bard, puno ng pagmamalaki. Nakalusot din ako. Tuwang-tuwang bulalas din ni Prajna Bates. Kaya, ang kaharian ni Barden ay sa wakas ay humakbang mula sa Grandmaster Perfection hanggang sa maagang dakilang guro. Ang cultivation ni Prajna, sa kabilang banda, ay humakbang mula sa mid-stage Grandmaster hanggang sa late-stage Master. Natuwa si Manuel sa pagsasabing, Barden, Prajna, magaling. Tuwang-tuwa rin sina Barden at Prajna. Alam nila na nang hindi sinunod si Manuel at nakuha ang kanyang patnubay at tulong mula sa mga elixir, magiging imposible para sa kanilang paglilinang na umunlad ng ganoon kabilis. Haha, Barden, Prajna, magaling. Tawa rin ng tawa si Lily Teasdale na nakaramdam ng saya para sa kanilang dalawa. Kabanata 453, Kabanata 453, ang Asher Dragon ng Silangan. Nang malaman ang tagumpay ng paglilinang nina Barden Bard at Prajna Bates, naramdaman ni Sinclair Yoshimitsu ang paglubog sa kanyang puso. Ang isang solong Manuel Bennett ay sobra-sobra na para sa kanya. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang mga taong sumama kay Bennett ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa labanan. Ang mga disipulo ng Divine Martial Sect, at ang mga sundalo ng Black Hawk Squad ay mukhang nabalisa, ang kanilang mga mukha ay nagdidilim. Ang sitwasyon ay lalong hindi favorable para sa kanila. Bukod dito, sa sandaling ito, Mr. Peel, nandito na tayo. Nandito kami para patayin ang kalaban sa utos. Sunod-sunod na malalakas na boses ang dumating, nakakabingi. Lumingon ang lahat sa eksena at nakita ang isang malaking barkong pandigma na humahampas sa mga alon, na paparating. Sa kubyerta, nakatayong tuwid ang daan-daang matipunong figure na may maitim na balat, matalas na mata, malamig na kilos. At nakatayo sa unahan ng isang binata na may makakapal na kilay, guwapong katangian, tuwid na figure, mar-angle na katawan, may hawak na mahabang kutsilyo, at nagniningning na sigla. Gayunpaman, ang binatang ito ay may sigarilyo sa kanyang bibig, na nagpapakita ng isang ngiti na naghahatid ng kanyang Diablo may care attitude. Isang malaking watawat ang kumikislap sa hangin sa itaas ng barkong pandigma, isang bandila na naglalarawan ng isang Asher na dragon, kahanga-hanga, at nangingibabaw. Para naman sa mahigit 100 tao na nakatayo sa barkong pandigma, ang paligid ng kanilang mga puso ay naburdahan din ng pattern ng Asher Dragon. Sino ang mga taong ito? Mukhang kahanga-hanga sila. Nagsalita si Barden Bard gamit ang dila. Pinaikit ni Lily Teasdale ang kanyang mga mata, ang grupong ito ng mga tao ay may kahanga-hangang momentum, inilalantad ang aura ng isang martial artist, at tiyak na hindi mga ordinaryong tao. Tumango si Prajna Bates, at naramdaman din niya ang pambihirang momentum ng grupong ito ng mga tao. Nathaniel Lloyd said with a thrilled face, "Syempre, hindi sila simple. Sila ay mula sa Asher Dragon Hall, at ang binata sa harapan ay ang master ng Asher Dragon Hall, Earl Cobb." Asher Dragon Hall. Mukhang natarante si Barden Bard, anong klaseng organisasyon iyon? Huminga ng malalim si Nathaniel, marubdob na sinabi, sa ating East Nation, mayroong 4 na pangunahing border war zone. Sila ay, East Asher Dragon Temple, South Vermilion Bird Temple, West White Tiger Temple, North Black Tortoise Temple. Ang 4 na lugar na ito ay namamahala sa 100,000 sundalo na nakatalaga sa mga hangganan ng ating East Nation, na humahadlang sa kaaway sa pagsalakay. At si Earl Cobb ang master ng Asher Dragon Hall, na kilala rin bilang Asher Dragon War God. Isang tao at isang espada ang nagtatanggol sa isang rehiyon, pinapatay ang mga hindi gaanong mahalaga at nangingibabaw sa mga bayani. Ito ang pinakamagandang paglalarawan ng Asher Dragon War God.
Bard smacked his lips and said, I go, it sounds like a badass. Bulalas ni Lily Tisdale, ang Earl Cobb na ito ay may napakagandang momentum, na higit pa sa maihahambing natin. Umikot ang mga mata ni Emma Cobb at sinabing, Mr. Thunder, sobra mo na siyang pinuri, hindi siya kasing galing ng iniisip mo. Nathaniel Lloyd gave a helpless smile and replied, Ivana, only you dare to say this. Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, narinig din ni Manuel Bennett ang mga salita ni Nathaniel Lloyd, at ang kanyang puso ay medyo nabigla. Sa hindi inaasahan, ang Earl Cobb na ito ay may napakagandang background. Gayunpaman, ang ikanalito niya ay naisip niyang magkahawig sina Cobb at Emma Cobb. May nasa isip niya. Magmula kaya sa iisang pamilya ang 2 taong ito. Samantala, ang mga tao ng Divine Martial Sect at ang Black Hawk Squad ay mukhang tensyonado din, na nakakaramdam ng pang-aapi. Naging malungkot ang mukha ni Sinclair Yoshimitsu. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaproblema ang misyon na ito. Kahit na, kung makakaligtas siya sa oras na ito ay hindi alam. Tulad ng lahat ay natigilan. Itinapon ni Earl Cobb ang kanyang sigarilyo, dahan-daang itinaas ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, at malakas na sinabi, mga kapatid, paano natin haharapin ang mga kaaway na nagdudulot ng kaguluhan sa ating rehiyong pandagat ng East Nation? Patayin, patayin, patayin. Ang lahat ng mga tao ay sumigaw ng malakas, niyanig ang langit sa kanilang mga boses. Nagulat din si Manuel Bennett sa kahangahangang paraan ni Earl Cobb at ng iba pa, at naramdaman niyang kumukulo ang kanyang dugo sa loob. Parehong naramdaman ni Bard, Lily Tisdale, at Prajna Bates. Anak, itigil mo na ang pagpapanggap dito, ipaglaban mo ang buhay mo. Sa sandaling ito, umungal ang isang Divine Guard mula sa Divine Martial Sect. Armado ng mahabang espada, sumugod siya sa kabila ng deck patungo kay Earl Cobb. Ang Divine Guard na ito ay isang mid-stage na Great Grandmaster na may malaking lakas. Sa kanyang paraan upang salakayin si Earl Cobb, pinakilos niya ang True Chi sa loob ng kanyang katawan ng walang humpay, at ang momentum na kanyang pumutok ay mas nakakatakot. Ang Divine Guard ay sumugod. Tahimik lang na nakatayo si Earl Cobb sa harapan ng deck, ang kanyang ekspresyon ay kalmado gaya ng dati. Tungkol naman sa mga malabakal na lalaki sa likuran niya, tumingin sila sa banal na bantay na may malamig na mukha, na parang nakatingin sa isang patay na tao. Nangyari ito sa isang iglap nang makalapit siya. Ang paa ng Divine Guard ay nakatapak sa lupa, ang kanyang katawan ay tumalon ng mataas, direktang inihampas ang kanyang espada, at brutal na hinampas si Earl Cobb. Whoosh! Nang iwagayway niya ang kanyang espada, ang pulang dugo na sword chi ay kumikinang sa kalangitan sa gabi, na lumikha ng hindi mapigilan, mabangis na enerhiya. Gayunpaman, sa sandaling nalaslas ang espada ng banal na guard. Gumalaw ang hugis ni Earl Cobb, parang Azure Dragon, na pumailang lang sa langit. Mamatay. Sinabayan pa ng matunog na dagandong. Pinutol ni Earl Cobb ang kanyang talam. Whoosh! Ang asul na sword chi ay napunit ang kalangitan, lumikha ng sword chi sa paligid at sa ilalim ng kalangitan sa gabi, na sinundan ng isang matunog na dragon chant. Ang susunod na segundo. Hilyek. Direktang tinadtad ng talam ni Earl Cobb ang espada sa kamay ng banal na guard. Pagkatapos, ang matalim na asul na sword chi na iyon ay kumislap sa katawan ng Divine Guard sa isang iglap. Bang! Nang tuluyang lumapag si Earl Cobb sa deck ng cargo ship. Nakita ko lang na ang katawan ng banal na guard ay naputol sa kalahati at nahulog sa karagatan. Sa isang iglap. Sa eksena, bumagsak ang katahimikan. Maliban sa mga sundalong kasama ni Earl Cobb, ang iba ay natulala, hindi magawang itago ang kanilang sarili mula sa pagkabigla. Matapos ang mahabang katahimikan, biglang nagkagulo ang eksena. Imposible ito. Imposibleng imposible. Paano mapapatay ang banal na guard sa isang laslas? Dapat mong malaman na ang Divine Guard na ito ay isang master ng Great Master Mid-Stage. Paano siya mamamatay sa ilalim ng talim ng batang ito? Sino ang batang ito? Paano siya naging malakas? Ang mga tao mula sa Divine Martial Sect ay bumulala sa gulat,
ang kanilang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Nanginginig ang mga miyembro ng Black Hawk Squad, mas mapatla ang kanilang mga mukha. Natural na narinig nila ang Azure Dragon Hall, narinig ang katanyagan ng Azure Dragon War God, ngunit hindi pa siya nakikita. Ang pagkakita sa kanya ngayon ay nagpalawak ng kanilang pananaw at lubos silang nabigla. So ito ang Azure Dragon War God. Ang gwapo kaya niya kayang abutin ng Kuya Bennett ko. Nag-thumbs up si Barden Bard. Tumango rin si Lily Tisdale sa paghanga, puno ng pagtataka ang mga mata. Bilang isang dalubhasa sa Saber, natural niyang nakita ang kakaibang pamamaraan ng blade ni Earl Cobb. Si Manuel Bennett, hindi kalayuan sa ibabaw ng karagatan, ay kinulat ang sulok ng kanyang bibig. Ang lalaking ito ay kaaya-aya sa mata. Bukod dito, naramdaman din niya na ang cultivation ni Earl Cobb ay nasa Grandmaster Great Perfection. Ang Young Master Grand Perfection na ito ay hindi madalas makita sa buong East Nation. Napaka-tyrannical na ng Azure Dragon War God, kaya gaano kalakas ang Vermilion Bird War God, White Tiger War God, at Myth Martial War God. Ang iba pang tatlong War Gods ay maaaring hindi sumuko kay Earl Cobb. Talagang inaasahan kong makita ang iba pang tatlong sikat na War Gods balang araw. Sa sandaling ito, matapos patayin ang Divine Guard, ibinaba ni Earl Cobb ang kanyang talam at direktang naglabas ng utos. Patayin. Sa isang utos. Ang mga sundalo ng Azure Dragon Hall ay galit na tumakbo, tumalon mula sa barkong pandigma papunta sa cargo ship, tulad ng mga dragon o tigre, na nagmamadali patungo sa mga tao mula sa Divine Martial Sect at Black Hawk Squad. Kabanata 454, Kabanata 454, nakalusot din ba ang antas ng iyong paglilinang? Ipaglaban mo sila hanggang kamatayan. Isang bantay ng Divine Martial Sect ang umungal at pinangunahan ang mga disipulo sa labanan. Nabaliw din ang Black Hawk Squad at sabay na nilabanan ang Azure Dragon Hall Warriors. Nakikitang magsisimula muli ang malaking labanan. Hindi nag-atubili si Manuel Bennett at sinugod si Sean Wales. Matagal na niyang nililibang ang matandang iyon, kaya oras na para wakasan siya. Sa sandaling iyon, sa cargo ship, lumapit si Earl Cobb kay Emma Cobb na may hawak na kutsilyo. Gusto ni Emma Cobb na magpanggap na hindi niya napansin at sasali na sana siya sa labanan. Emma, tumigil ka. Saway ni Earl Cobb. Lumingon sa kanya si Emma Cobb at ngumisi, Kuya. Kuya. Natigilan si Barden Bard, ibig mong sabihin kapatid mo itong kapatid. Oo, biological brother ko siya. Sumang-ayon si Emma Cobb. Sinalubong ni Earl Cobb sina Barden Bard, Lily Tisdale, at Trudge Bates na may ngiti, salamat sa lahat ng pumunta para iligtas ang kapatid ko. Nagpapasalamat ako. Ikinaway ni Barden Bard ang kanyang kamay at sinabing, no need to thank us. Si Miss Cobb ay kaibigan ni Brother Bennett at sa amin din. Siyempre, dapat natin siyang iligtas. Ikinulong ni Earl Cobb ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay tumingin kay Emma Cobb, masakit na sinabi, Emma, ang bagay na ito ay naging masyadong malaki sa pagkakataong ito. Galit na galit si Lolo. I tried my best to speak up for you, but it was useless. Kaya, sa pagkakataong ito kailangan mong pumunta at magpaliwanag ng personal kay Lolo. Bahagyang bumantong hininga si Emma Cobb at sinabing, pagkatapos na malutas ang bagay na ito, natural na pupunta ako at magpaliwanag kay Lolo. Itinuro ni Earl Cobb si Manuel Bennett na nasa malayo at sinabing, Emma, napakalakas ng kapatid na iyon. Mag-isa niyang pinigilan si Sean Wales. Dumating siya para iligtas ka, kaya dapat gusto ka niya, di ba? Nang marinig iyon, namula ang mukha ni Emma Cobb, at napag-alitan, Kuya, huwag kang magsalita ng kalokohan. May fiancé na siya. Paano niya ako nagustuhan? Oh! Biglang natauhan si Earl Cobb at sinabing, so ibig sabihin gusto mo siya. Ikaw, ikaw, ikaw. Lalong namula ang mukha ni Emma Cobb, na uutol, I'm not telling you anymore. Pagkasabi nito, tumalikod si Emma Cobb at sumama sa labanan.
Umiling si Earl Cobb, "Well, I'll have to ask her more about it after this is all over." Pagkatapos, sumali rin si Earl Cobb sa labanan gamit ang kanyang mahabang kutsilyo. Nagtatakang tanong ni Barden Bard, "May gusto si Miss Cobb kay Kuya Bennett?" "Siguro." Tumango si Prajna Bates, iniisip, "Sister Stuart, mayroon kang isa pang karibal sa pag-ibig. Mas mabuting huwag na tayong makisali sa love life ni Kuya Bennett. Focus na lang tayo sa laban." Sabi ni Lily Tisdale at sumama sa battlefield na may hawak na taan na kutsilyo. Sina Barden Bard at Prajna Bates ay nakiisa rin sa labanan. Sa mismong sandaling ito, umabot sa langit ang sigaw ng pagpatay sa cargo ship. Sa pagsali ng Asher Dragon Hall Warriors sa laban, nagsimulang umikot ang tubig. Pinangunahan nina Earl Cobb, Lily Tisdale, Barden Bard, Prajna Bates, at Emma Cobb ang pagsingil. Walang awang umani sila ng mga buhay habang sumusulong sila. Isa-isang nahulog ang mga bangkay sa kubyerta, at dumaloy ang dugo sa karagatan. Ang buong maritime region ay kinulayan ng pula ng dugo, na ginawa itong isang nakakagulat na tanawin. Ang labanan sa wakas ay natapos na. Malayo sa dagat. Ang labanan sa pagitan ng Manuel Bennett at Sean Wales ay umabot din sa wakas. Boom! Sa isang muffled smack, muling tinamaan ng suntok ni Manuel Bennett si Sean Wales, at parang sandbag ang kanyang katawan. Habang lumilipad palayo, samuka si Sean Wales ng mga subo ng dugo, at nabali ang ilan sa kanyang mga tadyang. Ngayon, malubhang nasugatan na si Sean Wales, hindi na makatagal pa. Gayunpaman, walang intensyon si Manuel Bennett na huminto, at nagpatuloy siya sa paghabol kay Sean Wales. Sa tuwing naiisip niya si Leader Herdman at ang iba pa na malubhang nasugatan, malapit nang mamatay, ang kanyang galit ay hindi mapigilan. Kung hindi dahil sa kanyang mahusay na medikal na kasanayan, hindi niya mailigtas si Leader Herdman at ang iba pa. Kaya, kailangan niyang patayin ang matandang ito. At hindi rin niya hahayaang mamatay siya ng ganoon kadali. Bago mamatay, hahayaan kong matikman ng matandang ito ang kawalan ng pag-asa. Nang makita si Manuel Bennett na umaakyat sa kanya, lumakas ang galit ni Yoshimitsu at mabilis niyang pinatatag ang kanyang katawan. Tinitigan niya ng masama si Bennett, umuungal sa galit, "Anak, gusto mo akong patayin, hindi magiging ganoon kadali. If worst comes to worst, mamamatay ako kasama mo. Mamatay kasama ako." Malamig na tumikim si Bennett, "Hindi ka karapat-dapat." Umuungol. Si Yoshimitsu ay umungal sa langit, pinakilos ang lahat ng kanyang true chi sa isang iglap. Sa isang kisap mata, rumble, rumble, rumble. Ang karagatan sa loob ng ilang kilometro ay nagsimulang yumanig ng marahas. Maging ang malayong mga barkong pangkargamento at mga barkong pandigma ay nagsimulang umindayog ng marahas. Ang lahat ng mga tao sa mga barko ay lumingon sa kanilang mga ulo upang tumingin patungo sa malayong ibabaw ng dagat. Splash! Ang alon ng dagat sa ilalim ng mga paa ni Yoshimitsu ay lumundag sa langit, itinaas siya ng 12-dosenang metro sa hangin. Sa sandaling ito, si Yoshimitsu ay nakatayo sa mga alon, ang kanyang roba ay nagliliyab, ang kanyang balbas at buhok ay sumasayaw ng ligaw, at isang nakasisilaw na itim-lilang liwanag na kumikislap sa kanyang buong paligid, tunay na parang isang banal na nilalang na bumababa. Nararamdaman ng lahat ng naruroon na si Yoshimitsu ay lalabas na ngayon. Ang kalalabasan ng huling paghaharap na ito ang magpapasya kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Sa sandaling ito, umuungol. Yumuko si Bennett, at nagpakawala ng isang dragon na umawit na nakataas ang ulo. Ang karagatan sa loob ng 10 kilometro sa paligid ay nagsimulang yumanig ng marahas na parabang isang lindol at tsunami ang na-trigger. Ang tubig dagat sa ilalim ng mga paa ni Bennett ay umikot din ng husto, itinaas siya ng 12-dosenang metro sa hangin. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng isang makinang na gininto ang liwanag, at ang Golden Dragon Phantom ay nagningning. Ang mga tao sa malayong mga barko na nakakita sa eksenang ito ay natulala. Ito ay tila isang standoff sa pagitan ng dalawang banal na nilalang. Wala pang 1 minuto ang lumipas. Patayin!
Natapakan ni Yoshimitsu ang mga alon, kinuyam ang mahabang espada sa magkabilang kamay, at dahan-daang itinaas. Habang itinaas niya ang espada, ang tubig dagat mula sa buong paligid ay lumundag at bumabalot sa espada, na ginawa itong isang banal na higanteng espada, nakakatakot at nakakagulat. Divine Martial One Cutting. Banal na parusa. Sa dagandong, ibinaba ni Yoshimitsu ang espada, na hinampas si Bennett. Swish! Sa isang hampas ng espada, ang lupa at ang karagatan ay nagsimulang yumanig ng marahas, na sinamahan pa ng mga dumadagandong na ingay, na hindi maisip na nakakasindak na para bang lahat ay mawawasak. Gayunpaman, tulad ng paglaslas ni Yoshimitsu gamit ang kanyang espada, si Bennett ay masyadong natapakan ng mga alon at galit na sumuntok. Emperor Dragon Feast. Umuungol. Sa isang suntok, ang Dragon Chant ay umalingaw sa kalangitan. Isang gintong higanteng kamao, na may isang Golden Dragon Phantom, galit na tumama. At sa sandaling damapo ang suntok ni Bennett. Dumagundong. Isang mabagsik na dagandong ang umalingaw mula sa kanyang tiyan. Kaagad pagkatapos, isang mas malawak at kahangahangang true chi ang bumulwak mula sa tiyan, kumalat sa buong katawan ni Bennett. Naramdaman ang pagbabagong ito, tuwang-tuwa ang puso ni Bennett. Nakalusot siya. Ang kanyang paglilinang ay sa wakas ay nakalusot mula sa maagang yugto ng umaalis na mortalidad hanggang sa kalagitnaan ng yugto ng umaalis na mortalidad. Dahil sa cultivation breakthrough. Kaya naman, ang lakas ng kanyang suntok ay mas nangingibabaw, at ang Golden Dragon Phantom na umuungal ay naging mas solid. Ano? Si Yoshimitsu ang unang nakadama nito, napabulala sa gulat, paano ito posible? Ang iyong paglilinang ay talagang nasira rin. Kabanata 455, Kabanata 455, Nahulog sa kawalan ng pag-asa. Nagulat din ang mga tao sa malayong barko. My goodness, hindi ko akalain na ang cultivation ni Brother Bennett ay nasira din, sobrang galing. Bulalas ni Barden Bard. Kuya Bennett, good job. Kuya Bennett, ang galing mo. Tuwang-tuwa din sina Lily Tisdale at Prajna Bates. Tinitigan ni Earl Cobb si Manuel Bennett, na may isang dampi ng galit na layunin sa pakikipaglaban na lumilitaw sa kanyang mga mata. Ang paghanga ay lumitaw sa mga mata ng Asher Dragon Hall Warriors. Palagi nilang iginagalang ang malakas. Walang alinlangan, si Manuel Bennett ay isang malakas sa kanilang isipan. Para sa mga natitirang tao mula sa Divine Martial Sect at Black Hawk Squad, nagsimulang manginig ang kanilang mga katawan sa sandaling ito. Alam nila na bago ang kanyang pambihirang tagumpay, si Sinclair Yoshimitsu ay hindi kapantay ni Manuel Bennett sa paglilinang. Ngunit ngayon, nasira na ang kultibasyon ni Manuel Bennett, paano nila may pagpapatuloy ang laban? Tulad ng lahat ay tulala. Bang! Ang suntok na inihagis ni Manuel Bennett ay bumangga sa espada na nalaslas ni Sinclair Yoshimitsu. Ang impact na ito ay parang kulog, na nagdulot ng napakalaking alon na sumugod sa kalangitan. Ang layer ng ulap sa kalangitan ay tila naapektuhan, na nagkakalat sa lahat ng direksyon. Ang totoong chi ay kumalat, ang mga anino ng dragon ay bumagsak, ang enerhiya ng espada ay napuno sa hangin, hindi kapani-pani walang kamangha-manghang. Wala pang ilang segundo. Si Sinclair Yoshimitsu ay nagpakawala ng isa pang sigaw, ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig, habang siya ay direktang bumagsak mula sa langit. Nabasag din ang espada sa kanyang kamay, naging tumpok ng scrap iron, nagkalat. Gayunpaman, si Manuel Bennett ay hindi pa rin nagpakita ng anumang balak na huminto. Sa halip, siya ay lumundag at binato ng suntok ang kanang braso ni Sinclair Yoshimitsu. Para kay Leader Herdman ang suntok na ito. Boom! Isang muffled thud ang umalingaw. Basag. Isang malutong na tunog ng pagkabasag ng buto ang sumunod. Ang kanang braso ni Sinclair Yoshimitsu ay direktang nabasag ng suntok. Si Sinclair Yoshimitsu ay nagpakawala ng isa pang masakit na alulong. Pagkatapos maghagis ng isang suntok, pinaikot ni Manuel Bennett ang isa pang suntok at pinasabog ito sa kaliwang braso ni Sinclair Yoshimitsu. Para kay Master Chaplain ang suntok na ito. Boom! Basag!
Nabasag din ang kaliwang braso ni Sinclair Yoshimitsu. Pagkatapos ng ikalawang suntok, hinuyam ni Manuel Bennett ang magkabilang kamao, sunod-sunod na suntok, at patuloy na nagbobomba. Para kay Master Jordan ang suntok na ito. Boom! Basag! Nabasag ang kanang paa ni Sinclair Yoshimitsu. Para kay Chief Skinner ang suntok na ito. Boom! Basag! Nabasag din ang kaliwang paa ni Sinclair Yoshimitsu. Boom! 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 Basag, basag, basag! Sa maikling ilang segundong ito, 19 na sunod-sunod na suntok ang ibinato ni Manuel Bennett. Bawat suntok ay tumatama sa karne, bawat suntok ay tumatama sa buto. Ang dumadagandong na tunog ng mapurol na mga hampas at ang malulutong na tunog ng pagkabali ng buto ay walang katapusan. Ang 19 na suntok na ito ay para mismo kay Leader Herdman at sa iba pang 19 na Hall Masters ng Martial Arts Halls. Pagkatapos maghagis ng 19 na suntok, pinaikot ni Manuel Bennett ang isa pang galit na suntok at binomba ito. Ang huling suntok ay para doon sa mga alagad ng 19 na martial arts hall na lubhang nasugatan at napatay mo. Ang ika-20 suntok, ang pinakamabigat, ang pinakadominant, at ang pinaka-nakakatakot. Parang meteorite na bumagsak, parang pressure mula sa peak mount. Sa sandaling ito, napabuntong hininga na lang si Sinclair Yoshimitsu, at walang magawang manood habang umaatungal ang kamao ni Manuel Bennett patungo sa kanya. Ang kawalan ng pag-asa at pagbagsak ay bumahas sa kanyang puso. Kung siya ay mapipili, hinding-hindi siya pupunta sa East Nation, at hinding-hindi niya gagawin ang baliw na ito. Ngunit walang panghihinayang gamot sa mundo. Ang isang maling hakbang ay humahantong sa isang hanay ng mga pagkakamali. Hindi. Hindi. Sa isang desperadong sigaw. Boom! Isang malakas na suntok ang tumama sa dibdib ni Sinclair Yoshimitsu. Og! Tumalsik ang dugo sa bibig niya na parang walang halaga. Sa sandaling iyon nang ang katawan ni Sinclair Yoshimitsu ay malapit nang bumulusok sa karagatan. Pang! Direktang sumabog ang kanyang katawan, naging puddle ng laman at dugo, tumalsik sa lahat ng direksyon. At kaya, namatay si Divine Martial Sect Master Sinclair Yoshimitsu. Matapos patayin si Sinclair Yoshimitsu, sumandal si Manuel Bennett sa himpapawid, tuloy-tuloy na lumapag sa ibabaw ng dagat na may bahid ng dugo. Malamig ang kanyang tingin, walang lilam ng awa. Sa sandaling ito, si Manuel Bennett ay parang isang Diyos ng digmaan, dominante at kahanga-hanga. Ang eksena ay biglang bumagsak sa patay na katahimikan. Lahat ng naruroon ay nagulat, nataranta, at namanhid. Nanatili pa rin sa kanilang isipan ang tagpong iyon na kanina lang ay pumipigil sa kanila na muling makabalik sa kanilang katinuan sa mahabang panahon. Unang pinabagsak ni Manuel Bennett si Sinclair Yoshimitsu sa isang suntok. Pagkatapos ay hinaypan niya si Sinclair Yoshimitsu ng 20 suntok pa. Ang susi ay, nakita nila ito. Mapasabog sana ni Manuel Bennett si Sinclair Yoshimitsu ng isang suntok lang. Gumamit siya ng 20 suntok lamang upang mailabas ang kanyang walang hangganang galit, hinayaan si Sinclair Yoshimitsu na matikman ang lasa ng kawalan ng pag-asa. Ilang sandali lang ay nabasag ang katahimikan. Patay na ang sect leader. Patay na ang sect leader. Ito ay imposible. Ito ay ganap na imposible. Paano namatay ang sect leader? Hindi ito maaaring totoo. Anong dapat nating gawin? Anong gagawin natin? Ang mga disipulo ng Divine Martial Sect ay natakot lahat, ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, ang natitirang 20 o higit pang mga miyembro ng Black Hawk Squad ay napuno din ng lubos na kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mata. Dahan-daang itinaas ni Earl Cobb ang kanyang mahabang kutsilyo at umungal, walang maliligtas. Walang makaliligtas. Lahat ng Azure Dragon Hall Warriors ay sumugod at pinatay ang natitirang mga tao ng Divine Martial Sect at Black Hawk Squad. Lumapit si Nathaniel Lloyd at nagpasalamat, "Salamat, Lord Cobb, sa tulong mo." Gayunpaman, hindi pinansin ni Earl Cobb si Nathaniel Lloyd. Sa halip, tumalon siya mula sa cargo ship at tuloy-tuloy na dumaong sa ibabaw ng dagat. Sa paglapag niya sa dagat, biglang tumakbo si Earl Cobb patungo kay Manuel Bennett.
Habang nagmamadali siyang pumunta kay Manuel Bennett, ang kanyang momentum ay patuloy na lumakas, at ang kanyang katawan at mga mata ay nagbuga ng nakasisilaw na liwanag. Bukod dito, makikita pa ng mga tao ang isang Azure Dragon illusion na umaaligid sa Earl Cobb. Ano ang sinusubukang gawin ng Master of the Hall? Look at his imposing figure. Baka gusto niyang hamanin ang kapatid na iyon. Anong nangyayari? May sama ng loob ba ang ating guro sa kapatid na iyon? Ang mga mandirigma ng Azure Dragon Hall ay nag-usap sa kanilang mga sarili, sa kabuuan ay naguguluhan. Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay naguguluhan din, hindi nauunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Malakas na sigaw ni Emma Cobb, "Kuya, anong ginagawa mo? Bumalik ka." Gayunpaman, hindi pinansin ni Earl Cobb si Emma Cobb, at nagpatuloy sa sprint na baliw patungo kay Manuel Bennett. Nang makitang sumusugod si Earl Cobb sa kanya, medyo natarante rin si Manuel Bennett. "Lord Cobb, tungkol saan ito?" Nang hindi na hinintay na tapusin ni Manuel Bennett ang kanyang pangungusap, excited na sinabi ni Earl Cobb, "Kuya, halika at makipag-spar sa akin. Huwag kang magpigil." Pagkarinig ng mga salitang ito, sa wakas ay natanto ni Manuel Bennett kung ano ang nangyayari. Gusto pala ni Earl Cobb na makipag-spar sa kanya. Tumawa si Manuel Bennett, dahil interesado si Lord Cobb dito, mag-spar tayo. Dahil doon, nanginginig ang buong katawan ni Manuel Bennett, at muling sumabog ang kanyang true chi. Ang gininto ang liwanag na nagniningning sa kanyang katawan, isang Golden Dragon illusion ang sumanib. Sa isang iglap, sinarado ni Earl Cobb ang distansya sa pagitan nila ni Manuel Bennett. Direkta siyang lumipad, hinawakan ang kanyang mahabang kutsilyo gamit ang dalawang kamay at malakas na hinampas si Manuel Bennett. Whoosh! Isang supong knife, Azure-colored sword energy na nakakalat sa lahat ng direksyon. Umuungol. Isang matunog na awit ng dragon ang umalangaw-ngaw sa kalangitan ng gabi. Isang Azure Dragon illusion ang umungal patungo kay Manuel Bennett, napakabangis. Sakto namang nalaslas ang espada ni Earl Cobb. Isang buong lakas na suntok ang ibinato ni Manuel Bennett. Umuungol. Sa isang mabangis na dagandong ng dragon, muling nanginig ang dagat. Kabanata 456, Kabanata 456, Isang hakbang sa nauna. Isang Golden Dragon illusion ang umungal, na umaakay patungo sa Azure Dragon illusion. At ang suntok na ibinato ni Manuel Bennett ay nabangga ng matindi sa slash na ginawa ni Earl Cobb. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa barko ay pinanood ang eksenang ito sa gulat, pakiramdam na parang isang Golden Dragon War God ang nakikipaglaban sa isang Azure Dragon War God. Ang mga kamao at talam ay tumusok sa hangin, ang mga anino ng dragon ay bumagsak, at ito ay napakalakas. Sa isang iglap, nagbanggaan ang mga kamao at talam sa himpapawid. Ang Golden Dragon Illusion at Azure Dragon Illusion ay bumagsak din ng husto sa isa't isa. Klang! Boom! Ang mga tunog ng impact ay nagkapatong sa isa't isa at sumabog sa kalangitan sa gabi, na yumanig sa kalangitan. Ang mga alon ng dagat na nakapalibot sa dalawa ay nabigla sa pag-angat pataas, na tila nag-uugnay sa langit at karagatan. Sa loob ng radius na ilang kilometro, marahas na niyanig ang karagatan. Lahat ng tao sa barko ay umindayog, halos hindi na makatayo. Makalipas ang ilang segundo, dumagundong. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na nakakatakot na pagsabog. Ang Golden Dragon Illusion at Azure Dragon Illusion, na nagbabanggaan sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ay biglang naglaho ng sabay. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Earl Cobb at pinalipad. Pagkatapos lamang niyang lumipad ng mahigit 20 metro ang layo ay nagawa ni Earl Cobb na maging matatag ang sarili. Gayunpaman, sa kabila ng pagpapatatag ng kanyang katawan, naramdaman ni Earl Cobb ang pag-ikot ng kanyang chi at dugo sa loob, at ang kanyang braso na nakahawak sa espada ay parehong masakit at manhid. Ang Azure Dragon Hall Warriors sa barko ay natulala sa eksenang ito. Diyos ko, si Lord Cobb ba ay hindi katugma sa taong ito? Hindi dapat, hindi mo ba nakita,
si Lord Cobb ay pinalipad ng napakalayo pagkatapos lamang ng isang suntok mula sa kanya. Gaano kalakas ang lalaking ito? Ang Azure Dragon Hall Warriors ay nag-usap sa isa't isa, na tumitingin kay Manuel Bennett ng may higit na paghanga. Tumango si Barden Bard sa kanyang evaluasyon, sa katunayan, kahit na si Lord Cobb ay napakaganda, si Brother Bennett ay nakahihigit pa rin. Sa sandaling ito, sa di kalayuan, sa ibabaw ng karagatan. Dahan-daang binawi ni Manuel Bennett ang kanyang kamao, bahagyang ngumiti, at nagtanong, Lord Cobb, gusto mo bang magpatuloy? Walang magawang sagot ni Earl Cobb, hindi na kailangan, malinaw na wala akong kalaban-laban para sa iyo, at mapapahiya ko lang ang sarili ko kung patuloy tayong mag-aaway. Dahil doon, natapakan ni Earl Cobb ang mga alon ng dagat at naglakad patungo kay Manuel Bennett. Hinangaan niya si Manuel Bennett at sinabing, Kuya, bakit hindi ka sumama sa aming Azure Dragon Hall? Awkward na ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, sumali na ako sa Hidden Dragon Pavilion, kaya hindi na rin akma para sa akin na sumali din sa Azure Dragon Hall mo. Kalimutan na lang natin ito. Sumali ka na sa Hidden Dragon Pavilion. Masyado siguro akong mabagal, at inagaw ka muna ni Mr. Moore. Umiling si Earl Cobb at saka tumawa, Kuya, hindi mahalaga kung hindi ka sasali sa aming Azure Dragon Hall. Pakiramdam ko pwede tayong maging magkaibigan, at maging magkapatid. Ngumiti si Manuel Bennett, Lord Cobb, binabantayan mo ang silangang bahagi ng East Nation at tinitiyak ang kaligtasan ng mga tao, na aking hinahangaan. Isang karangalan ko na maging kaibigan ka. Haha, ang galing. Tinapik ni Earl Cobb ang balikat ni Manuel Bennett at tinanong, Kuya, hindi ko pa nga alam ang pangalan mo, ano yun? Sumagot si Manuel Bennett, ang pangalan ko ay Manuel Bennett. Tumango si Earl Cobb at sinabing, sige, mula ngayon, tatawagan kitang Little Brother Bennett. Hindi mo na ako kailangang tawaging Lord Cobb, tawagin mo na lang akong Kuya Cobb. Sige. Sumang-ayon kaagad si Manuel Bennett. Si Earl Cobb ay prangka at determinado, na angkop sa panlasa ni Manuel Bennett. Tara, balik na tayo sa barko. Sabi ni Earl Cobb, at saka naglakad patungo sa cargo ship. Sumunod si Manuel Bennett at nagtanong, Brother Cobb, napansin kong parang nagkaroon ka ng malalang internal injury noong nag-cruise ang kamay natin ngayon. Ano ang nangyari? Kumunot ang noo ni Earl Cobb, nangyari ito noong nakaraang linggo. Sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol dito mamaya. Tumango si Manuel Bennett. Hindi nagtagal, narating ni Manuel Bennett at Earl Cobb ang cargo ship at mabilis na tumalon sa deck. Tumingin si Earl Cobb sa paligid at nagtanong, naalis na ba ang lahat ng tao mula sa Divine Martial Sect at Black Hawk Squad? Mayroon bang nawawala? Magalang na sumagot ang isang sundalo, pag-uulat sa Master of the Hall, lahat ay naalis na, walang nawawala. Tumango si Earl Cobb, pagkatapos ay tumingin sa nanginginig na mga lalaking nakasuot ng puting lab coat na nagtatago sa cabin, at nagutos, ay drag sila palabas. Oo. Ilang sundalo ang tumugon at agad na sumugod sa cabin, inilabas sina Dr. Fujiwara at Dr. Oliver kasama ang iba pa. Galit na sinabi ni Dr. Fujiwara, kayong mga kasuklam-suklam na mga tao sa East Nation, hindi ninyo kami mahuhuli. Ako ay isang biologist mula sa Socorro Country na nakatalaga sa East Nation. Hinihiling kong makipag-usap sa mga tauhan sa itaas na antas ng East Nation. Ako rin ay isang biologist mula sa Flower Flag Country na nakatalaga sa East Nation. Hinihiling kong makipag-usap sa iyong mga tauhan sa itaas na antas ng East Nation. Nag-echo din si Dr. Oliver. Kausapin mo sila. I'll give you a piece of knockang. Malamig na umungol si Emma Cobb. Agad siyang humakbang at sinigawan si Dr. Fujiwara, ikaw ba ang nagsabing gusto mo akong paglaruan ngayon? 3. Hindi ko. Sa sobrang takot ni Dr. Fujiwara ay patuloy siyang umaatres, malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi mo ginawa, my ass. Si Emma Cobb ay naghatid ng isang sipa diretso. Si Emma Cobb ay naghatid ng isang sipa diretso sa pandiya ni Dr. Fujiwara. Smack! Isang nakakakilabot na tunog ang umalangaw-ngaw. Aray!
Namula ang mukha ni Dr. Fujiwara sa sakit, at napasigaw siya, nakayuko sa baywang. Old fella, sabi mo rin gusto mo akong paglaruan di ba? Pagkatapos alagaan si Dr. Fujiwara, ibinaling ni Emma Cobb ang kanyang ulo upang tingnan si Dr. Oliver. Hindi ko ginawa. Natakot si Dr. Oliver kaya paulit-ulit niyang umiling. Hindi ka pa rin aamin. Aaminin kita. Nanlamig ang mukha ni Emma Cobb, at sinipa niyang muli ang pandiya ni Dr. Oliver. Eek! Sumigaw si Dr. Oliver, bumagsak sa lupa, at pinulupot ang kanyang katawan. Nakikita ang eksenang ito. Lahat ng lalaking naruroon ay hindi napigil ang ikris ang kanilang mga paa at hindi mapigil na nanginginig. Bumulong si Barden Bard, napaka-high-kicking move, ang sinumang magpakasal sa kanya ay mapapahamak. Napaawang ang bibig ni Manuel Bennett nang makaramdam siya ng malamig na lamig sa ibaba. Pagkatapos makipag-usap kina Dr. Fujiwara at Dr. Oliver, hindi pa rin nasisiyahan si Emma Cobb at ipagpapatuloy niya ang kanyang mga aksyon. Nagmamadaling pinigilan siya ni Nathaniel Lloyd, Emma, tumigil ka. Kung magpapatuloy ka, mamamatay ang dalawang matandang ito. Marami pa tayong itatanong sa kanila, better keep them alive for now. Humph! Ngumuso si Emma Cobb, fine, I will spare them for the time being. Natural na alam ni Earl Cobb ang personalidad ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Bagamat hindi siya nakaimik ay hindi siya masyadong nagsalita. Hindi siya magpapakita ng awas sa kaaway. Humarap siya kay Nathaniel Lloyd at sinabing, Mr. Peel, I'll leave these guys to you. Sige. Tumango si Nathaniel Lloyd at muling nagpahayag ng pasasalamat, Lord Cobb, thank you for coming to help. Wala yun. Ikanaway ni Earl Cobb ang kanyang kamay at sinabing, lahat tayo ay nagtatrabaho para sa East Nation, hindi na kailangan ng pasasalamat. Kasabay nito, lumingon si Earl Cobb kay Manuel Bennett at sinabing, Brother Bennett, kung wala kang ibang gagawin, bakit hindi pumunta sa aking lugar? Tumango si Manuel Bennett, dahil inimbitahan ako ni Brother Cobb, malugod kong tatanggapin ang imbitasyon. Kabanata 457, Kabanata 457, tuwang-tuwa sa galit at paghihiganti. Lumapit si Emma Cobb at niyakap ang braso ni Earl Cobb, na umaarte, Kuya, gusto ko ring pumunta sa lugar mo. Earl Cobb indulged her, hindi mo ba ipapaliwanag kay Lolo? Nagreklamo si Emma Cobb, naku, walang pagmamadali sa 1 o 2 araw na ito. Sige, magdesisyon ka na. Tumango si Earl Cobb bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, pinangunahan ni Earl Cobb si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa barkong pandigma at umalis sa rehiyong pandagat. Tungkol naman sa follow-up matters, iniabot sila kay Nathaniel Lloyd para hawakan. Sa sandaling umalis sila sa rehiyon ng dagat, pagkatapos maglayag ng halos 1 oras, nakarating sila sa isang maliit na isla. Pagmamasid sa paligid, nakikita nila ang mga gumugulong na bundok, malilim na berdeng puno, at magagandang tanawin sa isla. Maraming mga kuta ang matatagpuan doon, solemna at marilag. Bukod dito, maraming bahay ang naitayo sa isla, at maraming sundalo ang nakatalaga doon. Ipinakilala ni Earl Cobb, Brother Bennett, ang islang iyon ay tinatawag na East Island, kung saan matatagpuan ang ating Azure Dragon Hall. Oh! Tumango si Manuel Bennett bilang realisasyon. Maya-maya, nakarating ang barkong pandigma sa baybayin ng East Island. Bumaba si Manuel Bennett at ang iba pa sa sasakyan at saka sumakay ng off-road na sasakyan papunta sa gitna ng isla. Sa buong daan, may mga nagpapatrulyang sundalo kung saan-saan. Itinuro ni Manuel Bennett ang mga nagpapatrulyang sundalo at tinanong, Brother Cobb, kailangan bang ipagtanggol ng magkapatid na ito ang isla sa buong taon? More or less. Sagot ni Earl Cobb at nagpatuloy, maaari lang tayong bumalik minsan o 2 beses sa 1 taon. Kung may emergency, natatakot ako na hindi tayo makabalik kahit 1 beses sa 1 taon. Napabuntong hininga si Manuel Bennett, mahirap bantayan ang mga hangganan ng East Nation. Lahat kayo ay nagsumikap. Napangiti si Earl Cobb, kung walang bansa, walang tahanan. Kahit medyo mahirap, karangalan din.
Nang marinig ang mga salita ni Earl Cobb, nakaramdam ng matinding paghanga si Manuel Bennett. Ngayon, ang dahilan kung bakit ang mga tao sa East Nation ay maaaring mamuhay ng payapa at kontento at tamasahin ang isang matiwasay na buhay ay dahil mayroong isang grupo ng mga tao na tahimik na sumusulong sa ilalim ng mabibigat na pasanin. Lubos ding hinangaan nina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates sina Earl Cobb at ang iba pa. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang sasakyan sa isang gusali sa gitna ng maliit na isla. Matapos ay parada ang sasakyan, pumasok si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa gusali. Espesyal na inihanda ni Earl Cobb ang merienda sa gabi para sa lahat. Sa panahon ng merienda, itinaas ni Earl Cobb ang kanyang baso at sinabing, Brother Bennett, Master Bard, Brother Tisdale, at Ate Prajna Bates, tadhana na naming makilala kayong lahat ngayon. Tara, mag-toast tayo. Sige, tagay. Cheers! Tinaas din ni Manuel Bennett at ng iba pa ang kanilang mga wine glass. Nagklink ang lahat ng baso at inubos ang laman ng beer sa baso. Dahil masyadong malakas ang beer, marahas na umubos sina Prajna at Emma pagkatapos uminom ng ilang higop. Napabuga ng bibig si Earl Cobb ng alak at tumawa, Sister Prajna, Ivana, hindi mo na kailangang uminom kung ito ay masyadong malakas. Maaari kang uminom ng soft drink sa halip. Kuya, wag mo kaming maliitin. Pwede naman tayong uminom. Tama, pwede tayong uminom. Tinapos nina Emma Cobb at Prajna Bates ang natitirang kalahating baso ng alak. Pagkatapos ng baso, pareho silang umubo ng mas marahas, na ang kanilang mga makatarungan at magagandang mukha ay namumula. Hahaha. Nang makita ang nahihiyang tingin sa dalawang babae, humagalpak ng tawa si Manuel Bennett at ang iba pa. Umismid si Emma Cobb, anong tinatawa-tawa mo dyan? Mag-ingat ka, sasampalin kita. Ikan-away din ni Prajna Bates ang kanyang mga kamao, na medyo nalungkot. Sige, titigil na ako sa pang-aasar sayo. Ikan-away ni Bennett ang kanyang kamay at pagkatapos ay tinanong si Earl Cobb, Brother Cobb, paano mo nakuha itong internal injury? Ha? Nagbago ang mukha ni Emma Cobb, at nag-aalalang nagtanong, Kuya, nasugatan ka ba? Nako, konting scratch lang, no big deal. Humigop ng alak si Earl Cobb at sinabing, noong nakaraang linggo, ang ninjutsu faction ng Sakura Country na Katsumi Ninja Sect, at ang ancient martial arts faction ng Kimchi Country na Seven Gates, ay nag-provoke sa aming East Nation Maritime Region. Hindi ako nakatiis, kaya nagtipon ako ng isang grupo ng mga kapatid at nilabanan ko sila. Ang mga miyembro ng Katsumi Ninja Sect at Seven Gates na ito ay hindi problema. Ngunit ang lakas ng apat na matandang fellas sa kanila ay medyo malakas. Dalawa sa kanila ay Martial Saint early stage powerhouses, at dalawa ang Master Grand Perfection. Wala akong kalaban-laban sa kanila, kaya iniwan nila akong malubhang nasugatan. Sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay natatakot sa East Nation, kaya't hindi sila naglakas loob na habulin ako sa East Island, sa hangganan lamang. Damn it! Namula ang mga mata ni Emma Cobb sa galit, dalawang hamak na paksayon ang nang-ahas na guluhin ng ating East Nation at sinaktan ang kapatid ko. Dapat natin silang lipulin. Earl Cobb comforted her, it's all right, Ivana, huwag kang malungkot. Getting injured is a common occurrence for me. Hinamplas ni Bennett ang mesa at galit na sumigaw, kung maglakas loob silang guluhin tayong muli, dudurugin ko sila sa isang hampas. Nagdilim din ang mukha ni Lily Tisdale, kumikislap ang mga mata na may intensyong pumatay. Sa malalim na boses, sinabi ni Bennett, Brother Cobb, kung ang mga lalaking ito ay maglalakas loob na i-provoke ulit tayo, sabihin mo lang sa akin. Pupuksain ko sila. Ngumiti si Earl Cobb at tinapik ang balikat ni Bennett, Little brother, your words are enough for me. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Prajna Bates, wala akong masyadong alam tungkol sa Kimchi Country Seven Gates. Ngunit may alam ako tungkol sa Katsumi Ninja Sect. Ang Katsumi Ninja Sect ay isa sa apat na pangunahing pangkat ng ninja ng Sakura Country, na may maraming malalakas na ninja sa kanilang hanay.
Sinasabing ang pinakamalakas na god ninja sa mundo ng ninjutsu ay nasa Kotsumi Ninja Sect. Kung talagang nasaktan natin sila, natatakot ako na magdadala ito sa atin ng maraming problema. Diyos Ninja. Tanong ni Bennett na may pagtataka sa mukha. Prajna Bates, ano ang mga antas ng hierarchy ng ninja ng bansa ng Sakura? Sumagot si Prajna, ang mga level ng ninja ng Sakura country mula sa mataas hanggang sa mababa ay karaniwang God Ninja, Special Ninja, Upper Ninja, Middle Ninja, at Lower Ninja. Upang maging isang God Ninja, ang isa ay dapat na isang tunay na henyo sa larangan ng ninjutsu. Sa ngayon, ang apat na pangunahing paksayo ng ninja, Taiga Ninja Sect, Itu Ninja Sect, Kotsumi Ninja Sect, at Kurohane Ninja Sect, ang may God Ninja. Nakikita ko. Tumango si Bennett bilang pag-unawa. Nagtataka na nagtanong si Earl Cobb, Girl Prajna Bates, paano mo alam ang marami tungkol sa mga paksayo ng ninja ng bansa ng Sakura? Tumulong si Bennett na ipaliwanag, si Prajna ay mula sa Sakura Country at isa ring ninja. Kaya nga. Napangiti si Earl Cobb at sinabing, Brother Bennett, kung hindi mo sinabi, akalin kung si Prajna ay mula sa East Nation, dahil mahusay ang kanyang mga kasanayan sa wika. Nagkibit-balikat si Bennett at sinabing, ang babaeng ito ay bihasa sa 8 wika. Ang kanyang talento sa wika ay hindi dapat maliitin. Talented. Nag-thumbs up si Earl Cobb kay Prajna. Walang pag-aatubili ng ngumiti si Prajna, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ramdam ni Bennett na tiyak na maraming bagay ang nakatago sa puso ng babaeng ito. Noong nakaraan, ayaw niyang pag-usapan ito, at ayaw niyang masyadong mag-uusig. Ngayon, gayunpaman, siya ay kumikilos masyadong hindi karaniwan, at kailangan niyang tanungin siya kung ano ang nangyayari. Nang mabawi ang kanyang atensyon, humigop ng alak si Bennett at sinabing, wala akong pakialam sa sinumang Diyos Ninja o ano paman. Kung manggahat silang pukawin ng East Nation at pukawin ang gulo, papawiin natin sila. Magaling sabi. Sino ang nagmamalasakit sa Diyos Ninja o hindi? Pupuksain lang natin sila. Ang mga tao ay nabubuhay sa kanilang buong buhay para sa ganitong uri ng pagnanasa at paghihiganti. Sa sobrang tuwa ay hinampas ni Earl Cobb ang mesa, Kuya Bennett, sarap ka talaga sa akin. I've settled on you as my brother. Kabanata 458, Kabanata 458, bakit hindi mo pakasalan ang kapatid ko? Bard also excitedly chimed in, tama si Brother Cobb, dapat mabuhay ng malaya, mag-higanti sa mga karapat-dapat dito. Ano pa ba ang silbi ng labis na pag-aalala? Kung ang mga mino na ito ay maglakas loob na guluhin tayo, dudurugin natin sila. Tumawa si Earl Cobb, Brother Bard, napakawalang bisa mo, kumakain ng karne, umiinom ng alak, pumatay ng mga tao, at nagpaputok ng apoy, ito ang tunay na ugali. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Bard. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Manuel Bennett at sinabing, Brother Cobb, kapag natapos na tayong uminom, tutulungan kitang gamutin ang iyong mga sugat. Pagkatapos kong gamutin ang mga sugat mo, tutulungan ko rin si Miss Cobb. Ha! Nagulat si Earl Cobb at nagtanong, Brother Bennett, alam mo rin ba ang medical skills? Nagpout si Emma Cobb, Kuya, hindi mo akalain na ang taong ito ay magaling lamang sa martial arts. Ang kanyang mga medikal na kasanayan ay kamanghamanghang. Iniligtas niya ang buhay ni Thunder Leader noong nasa bingit na siya ng kamatayan. Talaga. Humalaklak si Earl Cobb, Brother Bennett, then you must help me heal well. Masakit na kaladkarin ang isang nasugatan na katawan. Walang problema. Tumango si Manuel Bennett bilang pagsang-ayon. Pagkatapos nilang uminom, si Emma Cobb, Lily Teasdale, Bard, at Prajna Bates ay bumalik sa kanilang mga silid upang magpahinga. Sinundan ni Manuel Bennett si Earl Cobb sa isang silid. Pagdating sa loob, tinanong ni Earl Cobb, Brother Bennett, paano kita matutulungan? Sagot ni Manuel, kailangan mo lang maupo sa kama at habarin ang sando mo. Sige. Tumango si Earl Cobb at mabilis na hinubad ang kanyang sando. Sa liwanag ng lampara, malinaw na natukoy ang mga kalamnan ni Earl Cobb,
at ang mga peklat na tumitawid sa kanyang katawan ay nakakagulat na tingnan. Gayunpaman, ang mga peklat na ito ay hindi nakabawas sa kanyang hitsura. Sa halip, tila badge of honor ang mga ito. Inabot muna ni Manuel kay Earl Cobb ang isang nurturing origin peel, pagkatapos ay naglabas ng mga silver needles para magsagawa ng acupuncture sa kanya. Bagamat malubha ang mga panloob na pinsala ni Earl Cobb, sa ilalim ng dobleng paggamot ng Heavenly Road 9 Needles at Nurturing Origin Peel, gumaling ang kanyang mga sugat sa napakabilis na bilis. Nang matapos ang acupuncture, inalis ni Manuel Bennett ang mga pilak na karayom at sinabing, "Brother Cobb, igalaw ng kaunti ang iyong katawan at tingnan kung mas magaling ka." Sige. Tumango si Earl Cobb, pagkatapos ay bumaba sa kama at nag-ehersisyo ang kanyang mga braso at binti. Hindi nagtagal, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagtataka. "Holy shit, gumaling na ako. Brother Bennett, isa kang banal na doktor. Natatakot ako na kahit si Dr. Hodge sa Kyoto ay hindi may kukumpara sa iyo." Dr. Hodge. Hindi kaya ito ang matandang nakilala niya sa Kyoto? Tanong ni Manuel Bennett, "Brother Cobb, you and Miss Cobb must be from the Cobb family in Kyoto, right?" Oo. Agad itong inamin ni Earl Cobb. Nagtaka si Manuel Bennett, "Kakaiba iyon, ang iyong Cobb family ay isang royal family sa East Nation na may napakalaking kapangyarihan. Bakit gustong magtrabaho ni Miss Cobb sa River City headquarters?" Umiling si Earl Cobb, "Kuya Bennett, ganyan ang kapatid ko, palagi siyang nagsasarili at hindi mahilig sumunod sa mga ayos ng pamilya. Mahal na mahal siya ni Lolo, kaya natural, hinayaan niya siyang pumunta sa sarili niyang paraan. Nakikita ko." Tumango si Manuel Bennett, ang batang may bahay ng isang kilalang pamilya ay talagang gustong maging pabago-bago. Pagkatapos, kumuha si Manuel ng Gathering Spirit Peel at iniabot ito kay Earl Cobb, at sinabing, "Brother Cobb, ito ay Gathering Spirit Peel, makakatulong ito sa iyong pagbutihin ang iyong cultivation. Noong ginagamot ko ang iyong mga sugat ngayon, napansin kong malapit nang masira ang iyong paglilinang. Hanggat inumin mo ang peel na ito at magtanim ng isang gabi, baka makapasok ka sa Marshall Saint Realm bukas ng umaga." Talaga. Kinuha ni Earl Cobb ang elixir dahil sa gulat, "Hanggat kunin ko ang elixir na ito at magtanim, makakalusot ako sa Marshall Saint Realm bukas ng umaga." Tumango si Manuel Bennett, "If everything goes as expected, you should be able to." Kuya Bennett, masyado kang hindi ka panipaniwala. Hindi ka lang malakas sa martial arts, pero nagtataglay ka rin ng mga medikal na kasanayan, at kakayahang magpino ng mga table tas. Para kang makajos na nilalang. Inakbayan ni Earl Cobb ang balikat ni Manuel Bennett at ngumisi, "Kuya Bennett, ano ang tingin mo sa kapatid ko?" Hindi alam ni Manuel Bennett kung ano ang ibig sabihin ni Earl Cobb sa pagtatanong nito, ngunit matapat siyang sumagot, "Miss Cobb is not only beautiful with a great figure, but she also has a strong sense of justice. She's quite wonderful." Tanong ulit ni Earl Cobb, "Ano sa tingin mo ang Cobb family natin?" Sumagot si Manuel Bennett, "Ang Cobb family ay isang royal family ng East Nation, walang duda tungkol doon." Earl Cobb casually said, "Kung ganoon, bakit hindi mo pakasalan ang kapatid ko? Anong pinagsasabi mo?" Napaawang ang bibig ni Manuel Bennett, "Gusto mong pakasalan ko ang kapatid mo?" "Oo." Tumango si Earl Cobb, "Sa tingin mo ba ay magaling ang kapatid ko? Bukod dito, ang pagkakaroon mo bilang aking bayaw, ako ay 1,000% na sumasang-ayon." Tumawa at umiyak si Manuel Bennett, "Brother Cobb, magkaibigan lang kami ni Miss Cobb. At, may fiancé na ako, kaya kalimutan na natin iyon. Ano ang malaking bagay?" Seryosong sinabi ni Earl Cobb, "Sa ating East Nation, at maging sa mundong ito, sinong makapangyarihang lalaki ang walang maraming asawa at asawa? Maging ang aking matanda ay may ilang babae, at hindi ito problema. Isa pa, sa tingin ko may gusto sa'yo ang kapatid ko. As long as you don't mind, and my sister don't mind, pwede naman kayong magkasama diba?" Walang magawa si Manuel Bennett, hayaan na lang natin ang kalikasan. Hindi matamis ang pilit na pinulot na melon. Sige.
Tumango si Earl Cobb, "Anyway, I'll try to persuade my sister not to be so stubborn." Kuya Cobb, mag-focus ka sa cultivation mo. Aalis na ako. Hindi na napigilan ni Manuel Bennett na makinig at dali-daling lumabas ng silid. Natatakot talaga siya kung itutuloy niya ang pakikipag-chat kay Earl Cobb, ang usapan ay mauuwi sa kasal at pagkakaroon ng mga anak. Pagkalabas ng silid ni Earl Cobb, dumating si Manuel Bennett sa pasukan ng silid ni Emma Cobb. Huminga siya ng malalim at kumatok sa pinto. Maya-maya, bumukas ang pinto. Nakasuot ng itim na silk na pantulog, si Emma. Nakatayong kaakit-akit sa pintuan. Tila kakaligaw lang niya, at ang kanyang maaliwalas na mukha ay nagpapakita pa rin ng isang pahiwatig ng kulay rosas na pamumula, na nagbibigay ng isang mahiyain at kaakit-akit na kagandahan. Ang kanyang maaliwalas at maningning na mga mata, bahagyang nakataas na ilong, at malambot na malarosas na labi ay nagmukhang kasing pinong mga talulot ng rosas. Ang mga kurbo ng katawan na nakabalot sa silk sleepwear ay naglabas ng hindi mapaglabanan, nakamamatay na atraksyon. Nang makita si Manuel Bennett na diretsyong nakatingin sa kanya, napaawang ang labi ni Emma Cobb, na lalong namula ang mukha, "Nandito ka pala." Oo. Umiwas ng tingin si Manuel Bennett at tumango, "Pinagaling ko na ang internal injury ng kapatid mo. Ngayon, hayaan mo akong tulungan kang gamutin ang iyong mga sugat." "Salamat." Nagpasalamat si Emma Cobb, "Halika na." Pagkapasok ni Manuel Bennett, isinara ni Emma Cobb ang pinto. Pagpunta sa sala, tinanong ni Emma Cobb, "Paano ako makikipagtulungan sa iyo?" Sinabi ni Manuel Bennett, "Haborin mo ang iyong mga damit, umupo nang naka-cross-legged sa sofa, at tutulungan kita sa acupuncture." Ha? Si Emma Cobb ay medyo napahiya, "Maaari ko bang huwag tanggalin ang mga ito?" Bahagyang umubo si Manuel Bennett, "Mas mainam na tanggalin ang mga ito. Mas maginhawa para sa paglalagay ng mga karayom." "Fine, bibigyan kita ng pass this time." Nagpakawala ng hininga si Emma Cobb, diretsyong hinubad ang kanyang pantulog, naiwan lamang ang kanyang damit na panloob, at umupo nang naka-cross-legged sa sofa. Kabanata 459, Kabanata 459, "Gusto mo ba ako?" Dahil sa kanyang pagkamahiyain, napapikit si Emma Cobb. Kadalasan, masasabi ni Manuel Bennett na ang babaeng ito ay may magandang figure kahit na nakasuot ito ng uniforme. Ngayon, pagkatapos niyang haborin ang kanyang mga damit, napagtanto ni Manuel na ang kanyang figure ay mas mahusay kaysa sa kanyang naisip. Marahil dahil sa kanyang buong taon na pagtatanim, walang bakas ng labis na taba sa kanyang katawan, at siya ay tumingin sa bilog at puno, simpleng top-notch. Naghintay ng ilang sandali si Emma Cobb, at nang makita niyang hindi pa rin nagsisimula ang paggamot ni Manuel, hindi niya maiwasang imulat ang kanyang mga mata. Dirty rascal. Nang makita si Manuel Bennett na nakatitig sa isang bahagi ng kanyang katawan, pareho siyang nahihiya at inis, at sinipa niya ang mga binti ni Manuel. "Hoy!" Gulat na sigaw ni Manuel na nagmamadaling inabot ang paa ng babae, "Miss Cobb, I don't think I've offended you. Must you be so ruthless?" "Emph." Bahagyang humikbi si Emma Cobb, "Sinong nagsabi sa'yong tumingin ka sa paligid ng ganyan?" Seryosong pahayag ni Manuel, "I was not looking around, I was looking at the acupoints on your body." "Pinagtatawanan mo ako." Tumitig si Emma Cobb, "Para sa isang mahusay na doktor na tulad mo, dapat ay pamilyar ka na sa acupoints ng katawan ng tao, kaya bakit kailangan mong tumingin ng matagal?" Nagmamaktol si Manuel, "Hindi ba para mas tumpak kung makita iyon, para mas mabilis kitang mapagaling? Kalokohan, bugbugin kita hanggang mamatay." Galit na sigaw ni Emma Cobb, naikuyom ang kanyang mga kamao at pinuntahan si Manuel Bennett. Hinawakan ni Manuel ang kamay ng babae at sumandal, diretsyong idiniin ito sa sofa. Sa isang iglap ay nanikip ang katawan ni Emma Cobb, maikli ang paghinga at kumakabog ang puso. Ngumisi si Manuel, "Huwag ka masyadong gumalaw, mag-ingat ka baka pagsamantalahan ko yan. Ngayon pa lang sinabi ng kapatid mo na pakasalan kita. Kung tanggihan kita, malamang magising ang kapatid mo na tumatawa sa panaginip niya." Sa malungkot na mukha, sumigaw si Emma,
Earl Cobb, sino ang sumasabotahe sa kanilang nakababatang kapatid na babae tulad mo? Papatayin kita. Tumawa si Manuel, sige, basta tigilan mo na ang pananakit mo sa akin, gagamutin kita. Pagkatapos ng paggamot, aalis ako kaagad, okay. Ibinuga ni Emma Cobb ang kanyang maliit na bibig at itinabi ang kanyang ulo. Papayag ka ba o hindi? Tanong ulit ni Manuel. Humimik si Emma Cobb ng 2 beses, ngunit hindi pa rin siya pumayag. Nakangiting sabi ni Manuel, mukhang hindi ka mag-aasal hanggat hindi kita tinuturuan ng leksyon. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nagulat si Emma Cobb kay Manuel Bennett. Ano sa tingin mo? Isang masamang ngiti ang isinagot ni Manuel. Habang sinasabi niya ito, inabot ni Manuel para habarin si Emma Cobb. Huwag kang magulo, I agree, okay, I agree. Agad namang sumuko si Emma Cobb. Masiglang tawa ang ibinigay ni Manuel, mas ganun. Habang nagsasalita ay inayos ni Manuel ang kanyang katawan. Umupo din si Emma Cobb, nagpout siya at tumingin kay Manuel Bennett na may hinaing. Gustong-gusto niyang bugbugin ang lalaking ito. Ngunit sa pag-aakalang wala siyang kapantay para sa kanya, kaya lang niyang pabayaan ito. Lihim na tumawa si Manuel sa kanyang puso. You little girl, sa tingin mo hindi kita kayang hawakan. Bahagyang umubo si Manuel at sinabing, sige, tigilan mo na ang pagtitig sa akin ng ganyan, bilisan mo at simulan mo ng magtanim para matulungan kita sa acupuncture. Pinandilatan ni Emma Cobb si Manuel, pagkatapos ay umupo ng naka-cross-legged sa sofa at nagsimulang magtanim. Inilabas ni Manuel ang kanyang mga pilak na karayom at sinimulang bigyan siya ng acupuncture. Sa kabutihang palad, ang mga pinsala ng babae ay hindi partikular na malala, at ang paggamot ay napapanahon. Kaya naman, ilang karayom lang ang kinailangan ni Manuel, at gumaling na ang mga sugat ni Emma Cobb. Nang matapos niya ang acupuncture, bumantong hininga si Manuel ng malabo na Miss Cobb, igalaw mo ng kaunti ang iyong katawan, tingnan kung mas mabuti ito. Hindi nakakapagod magpagaling ng mga sugat ng babae, pero ito ay pagpapahirap sa isip. Iminulat ni Emma Cobb ang kanyang mga mata, itinigil ang kanyang pagtatanim, at agad na binato ng suntok ang mukha ni Manuel. Ginagawa mo pa. Bulalas ni Manuel Bennett, itinaas ang kanang kamay para harangan ang paparating na suntok ni Emma Cobb. He smirked, mukhang napakasigla, siguradong gamaan ang pakiramdam mo. Sige, magpahinga ka ng maaga. Pupunta ako. Kasabay nito, tumayo si Manuel, naghahanda na umalis. Maghintay. Biglang tumawag si Emma Cobb para pigilan si Manuel. Anong meron, ano pa ba? Napatingin si Manuel kay Emma na may pagtataka. With a complicated expression, Emma asked Manuel, Bastard, gaano katagal bago kita malalampasan? Ano? Higaitan mo ako. Hindi napigilan ni Manuel ang mapaungol sa kakatawa. Nagpout si Emma, stop laughing, seryoso ako. Okay. Wala nang tawanan. Tumigil si Manuel sa pagngiti at sumagot, Miss Cobb, kakapasok mo pa lang sa cultivation level ng Grandmaster. Pabayaan na lang nalampasan ako, kahit nalampasan si Prajna Bates ay magiging mahirap. Nalungkot si Emma at nagtanong, I am genuinely puzzled. Magkasing edad lang tayo, bakit ang lakas mo? Dapat mong malaman, ang aking kuya ay ang heavenly genius sa mga nakababatang henerasyon ng East Nation, ngunit hindi pa rin siya ang iyong kapareha. Kahit si Sinclair Yoshimitsu, na napakalakas, ay pinatay mo. So, curious talaga ako, how exactly do you train? Ngumiti ng mapanukso si Manuel, Miss Cobb, hindi mo ba aware, kung masyado kang curious sa isang tao, then it is a warning sign na nahuhulog ka na rin sa taong iyon. Totoo kaya na, tulad ng kapatid mo, nahulog ka rin sa akin. Biglang namula ang mukha ni Emma habang nagmamadaling sumagot, stop spouting nonsense. Who says I like you? Seryoso ka, may itatanong ako sa'yo. Nagkibit-balikat si Manuel, na nagsasabing, Miss Cobb, ang dahilan kung bakit mayroon akong kasalukuyang lakas ay dahil lamang ang aking paraan ng paglilinang ay naiiba sa iyo. Kung paano sila naiiba, itigil ang pagtatanong.
Kapag sapat na ang lakas mo, natural na mauunawaan mo. Kinagat ni Emma ang kanyang mga labi, nagtatanong, maaari mo ba akong gabayan? Siyempre, kaya ko. Tumango si Manuel, kung wala kang naiintindihan sa pagsasanay, maaari kang pumunta sa akin anumang oras. Pagkasabi noon ay tumalikod si Manuel, naglakad patungo sa labasan ng silid. Pero biglang sinabi ni Emma, "Bastard, from now on, stop calling me Miss Cobb, just call me Ivana." Sige. Nakangiting lumabas ng kwarto si Manuel. Nang maisara niya ang pinto ay nabalik sa katinuan si Emma. Tahimik niyang tinitigan ang pasukan, hinawakan ang nag-aapoy na pisngi, "Bamulong, anong sakuna, hindi ako mahuhulog sa hatek na ito. Pero itong lalaking ito ay asawa na ng iba, tapos anong gagawin ko?" Gayunpaman, talagang kahanga-hanga ang jerk na ito. Kung hindi siya dumating sa oras ngayong gabi para iligtas ako, nasa panganib talaga ako. Umupo si Emma sa sofa, bumubulong sa sarili. Habang nagpatuloy siya sa pagsasalita, napagtanto niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ah! Siya ay sumigaw, biglang bumagsak sa sofa, ang kanyang mga paa ay ligaw na sumipa sa hangin, sumisigaw sa kabaliwan. Hay nako, Ivana, paano ka nabihag ng isang lalaki ng ganoon kadali? Pagkalabas ng silid ni Emma, tinungo ni Manuel ang pintuan ni Prajna Bates. Matapos mag-isip-isip, kumatok siya sa pinto. "Sino ta?" Ang boses ni Prajna Bates ay dala mula sa loob. Sinabi ni Manuel, "Prajna, ako ito. Mr. Bennett." Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo roon si Prajna Bates na nakasuot ng pantulog, mukhang kinukuha gaya ng dati. Ngunit ang batang babae ay may pulang mga mata at mga bahid ng luha, maliwanag na siya ay umiiyak. Nagsalubong ang mga kilay ni Manuel, tinanong niya, "Prajna, anong problema, bakit ka umiiyak?" Kabanata 460 na po, Kabanata 460 na po, ang background ng Prajna Bates. Natigilan si Prajna Bates, mabilis na pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, umiling-iling at sinabing, hindi ako umiiyak." Bumantong hininga si Manuel Bennett sa kanyang puso at sinabing, "Prajna, sa tingin ko dapat tayong mag-usap." "Tungkol saan?" Nag-iwas ng tingin si Prajna Bates, "Mr. Bennett, it's been a big battle tonight and I'm a bit tired. Gusto kong matulog ng maaga." "Dapat matulog ka rin ng maaga." Walang sinabi si Manuel Bennett, nakatingin lang sa mga mata ng dalaga. Napalingon si Prajna Bates, hindi nang ahas na salubungin ang tingin ni Manuel Bennett. Bumantong hininga si Manuel Bennett at mahinang sinabi, "Prajna, sa panahong ito na magkasama tayo, naisip kita bilang aking maliit na kapatid. Sa tingin ko ay dapat walang sekreto sa pagitan natin. Kung nakatagpo ka ng anumang problema, maaari mong sabihin sa akin. Hanggat makakatulong ako, gagawin ko. Ayokong tiisin mo mag-isa ang lahat ng sakit." Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Prajna Bates ang kanyang emosyon. Nabulunan siya, at walang tigil na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Binuksan ni Manuel Bennett ang kanyang mga braso at hinawakan ng mahigpit si Prajna. Mahigpit ding kumapit si Prajna Bates kay Manuel Bennett, isinubsob ang ulo sa dibdib nito at umiyak ng mas malakas. "Mr. Bennett, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Natatakot ako na sa pagsasalita, magdadala ako ng hindi kinakailangang problema sa iyo." Marahang tinapik ni Manuel Bennett ang likod ng dalaga, magiliw na sinabing, "Silly girl, don't worry about me. If you're really in trouble, just tell me. Ano man ang problema, I will solve it for you." Walang sinabi si Prajna Bates, umiyak lang. Hindi na nagsalita pa si Manuel Bennett. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay ang mag-alok sa dalaga ng balikat para iyakan, para ilabas ang nararamdaman niya. Saglit na umiyak si Prajna Bates, at unti-unting tumigil ang kanyang pag-iyak. Binitawan niya si Manuel Bennett at naglakad patungo sa balkonahe. Isinara ni Manuel Bennett ang pinto at sinundan siya. Minsan sa balkonahe, umupo si Prajna Bates sa upuan at tahimik na pinagmamasdan ng malayong karagatan at ang buwan, hindi umimik.
Umupo si Manuel Bennett sa upuan sa tabi niya, tumingin din sa malayo, at tahimik na naghintay. Matapos ang mahabang katahimikan, huminga ng malalim si Prajna Bates at sinabing, Mr. Bennett, ang buo kong pangalan ay Suasan Hyde. Suasan Hyde. Nagulat si Manuel Bennett. Tumango si Prajna at sinabing, Hyde ang apelyido ko, at Prajna ang pangalan ko. Nakikita ko. Tumango si Manuel Bennett bilang realisasyon. Nagpatuloy si Prajna Bates, sa totoo lang, ang aming pamilyang Hyde ang pinakamalakas na pamilya ng ninja sa Socorro Country. Ang pamilya mo ang pinakamalakas na pamilya ng ninja. Nang marinig ito, nagulat si Manuel Bennett. Oo. Tumango si Prajna Bates at nagpatuloy, ang aming pamilya ay hindi lamang ang pinakamakapangyarihang pamilya ng ninja sa Socorro Country, ngunit nagtataglay din ng pinakakompletong ninjutsu. Dahil dito, ang aming pamilya ay pinuntirya ng ibang paksayon ng ninja. Ang mga pangkat ng ninja na iyon ay nainggit, at nagalit pa sa aming pamilya. Gayunpaman, dahil ang aming pamilya Hyde ang pinakamaunlad noong panahong iyon, marami kaming mga Panginoon. Sa makatuwid, kahit na ang mga pangkat ng ninja ay naiinggit sa atin, hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang pinsala sa ating pamilya. Anong sumunod na nangyari? Nag-aalalang tanong ni Manuel Bennett. Si Prajna Bates ay nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay namumula, siya ay namula, hindi ko makakalimutan ang nangyari 12 taon na ang nakakaraan. Ito ay isang madilim na araw, isang araw ng ganap na kawalan ng pag-asa. Noong gabing iyon, ang 10 pangunahing paaralan ng ninja, sa pangunguna ng Taiga, Ito, Katsumi, at Kurohani Ninja Sects, ay naglunsad ng malawakang pag-atake sa aming pamilya. Bilang karagdagan, ang 10 pangunahing paaralan ng ninja ay tinulungan ng iba pang mga sinaunang martial arts sects, kung saan ang Divine Martial Sect ay isa. Sa kabila ng aming pamilya ang pinakamalakas na ninja clan, hindi namin nakayanin ang matinding pag-atake mula sa 10 pangunahing paaralan ng ninja at mga sinaunang martial arts sects. Ang 10 pangunahing paaralan ng ninja ay lubhang brutal, minasacre nila ang libo-libong miyembro ng aming pamilya at ninakaw ang lahat ng aming minanang ninjutsu. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang patayan noong araw na iyon. Saan man ay may mga bangkay, dugo, tulad ng isang totoong buhay na purgatorio. Ang aking ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, lolo, lahat sila ay namatay sa araw na iyon. Habang nagsasalita, hindi na napigilan ni Prajna Bates ang kanyang emosyon at napaiyak na siya. Nang marinig ang pagkukwento ni Prajna, natigilan si Manuel Bennett at natagalan bago makabawi. Hindi niya inaasahan na si Prajna ay magtatago ng ganoong sekreto. Hindi rin niya akalain na napakalungkot ng nakaraan ni Prajna. Hindi nakakagulat na naging emosyonal ang dalaga nang makita niya si Sinclair Yoshimitsu, at sa tuwing nababanggit ang mga paksayon ng ninja. Kaya iyon ang nangyari. So yun ang totoo. Huminga ng malalim si Manuel Bennett at nagtanong, Prajna, paano ka nakaligtas? Nabulunan ng emosyon ang boses ni Prajna, dahil 6 lang ako noon at hindi ako makasali sa laban. Kaya pinaalis ako ng mga magulang ko. Inaasahan lang nila na makakaligtas ako at hindi na ibunyag ang aking apelyido. Sa kabutihang palad, ako ay inampon ng isang mabait na pamilya, at sa gayon ay nakaligtas. Sa nakalipas na 12 taon, itinago ko ang aking pagkakakilanlan, nabubuhay sa gilid, at halos gabi-gabi ay binabangungot ako. Para makapaghiganti, nag-aral ako ng iba't ibang kaalaman at kasanayan at sumali pa ako sa isa sa ninja schools para matuto ng ninjutsu. Nang maglaon, pumasok ako sa Dark World at naging assassin para mag-ipon ng kayamanan at maasa ang aking mga kakayahan at tiyaga. Sa puntong ito, ang mukha ni Prajna Bates ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Nagpatuloy siya, ngunit kahit anong pilit ko, hindi ko magawang maging mas malakas ang aking sarili. Ang 10 pangunahing paaralan ng ninja, pagkatapos nalipulin ang aming pamilya at nakawin ang aming ninjutsu, ay lumakas ng walang hanggan. Lalo na ang Taiga, Ito, Katsumi, at Kurohani Ninja Sects, agad silang naging pinakamalakas na paaralan ng ninja sa Socorro Country.
Napagtanto ko na baka hindi ko kayang mag-higanti sa buong buhay ko. Maaari ko lamang gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa sakit at mamatay sa paghihirap. Pero, gusto ko talagang mag-higanti. Hanggat kaya kong mag-higanti, handa akong ibigay ang lahat. Tinitigan ni Manuel Bennett si Prajna at sinabi sa malalim na boses, Prajna, hindi ako madalas mangako sa iba. Pero ngayon, gusto kong mangako sa iyo. Tinitiyak ko sa iyo na tutulungan kitang mag-higanti, kahit na ang ibig sabihin nito ay hayaan mong kunin ito gamit ang iyong sariling mga kamay. Tinitigan ni Prajna Bates si Manuel Bennett, nagtatanong, Kuya Bennett, tutulungan mo ba talaga ako? Oo naman. Tumango si Manuel Bennett, na nagsasabing, mula nang simulan mo akong tawaging Kuya Bennett, itinuring na kitang nakababatang kapatid na babae. Hindi ko hahayaan na may mang-api sa iyo, kahit na ang taong iyon ay isang Diyos. Nang marinig ang mapang-akit na mga salita ni Manuel Bennett, si Prajna ay natigilan saglit habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit mabilis na nakabawi, umiling siya at sinabing, Kuya Bennett, salamat sa iyong pagpayag na tulungan akong mag-higanti, ngunit natatakot ako na imposible ito. Alam kong napakalakas mo, ngunit hindi mo matatalo ang 10 pangunahing paaralan ng ninja.